Ikaw ay isang boss ng gang na kinatatakutan kahit ng mga gang mismo. Pero sa mata ng kapatid mong babae, ikaw ang pinakamabuting kuya sa buong mundo. Kaya para sa kapatid mong babae, nagpasya kang tumigil na sa iligal na gawain. Gayunpaman, nang makauwi ka at nais mong bigyan siya ng sorpresa, bigla kang nakatanggap ng balita na may masamang nangyari sa kanya. Siya ay hindi lamang tinaga ng higit sa 100 beses, kundi ang kanyang katawan ay natagpuan pa sa loob ng basurahan. Sa puntong ito sa mortuary, tinitingnan mo ang malamig na katawan ng iyong kapatid na babae. Ang kamao ay nakaapak sa pader. Pagkatapos ay mabilis kang umalis sa ospital. Mula sa likuran, narinig ang mga sigaw ng mga magulang. Ngunit hindi mo ito pinansin kahit kailanman. Dahil sa sandaling ito, ang natira sa iyong puso ay ang pagnanais ng paghihiganti. Kailangan mong gawing responsable ang mga taong pumatay sa iyong kapatid. Ikaw ang nauna na dumating sa ibaba ng bahay ni Zhang King, ang matalik na kaibigan ng iyong kapatid na babae. Nagpadala ka ng isang mensahe. Sa hindi nagtagal, isang babae ang bumaba na maisuot na jacket. Kuya Chen Sheng, alam mo na ang tungkol sa kapatid na si Chen Yuan. Tumango ka. Nakita ito, agad siyang nagbigay ng paliwanag. Hindi ako pumasok sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Pinayagan ako ng mga magulang ko na mag-leave. Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Alam ko, pumitit ka ng kaunti ng sigarilyo. Isulat mo ang mga pangalan ng 4 na tao na nanakit sa kapatid ko. Kuya Chen Sheng, nangyari na ang mga bagay. Huwag kang maging padalos-dalos. Pinapagawa ko sa iyo na isulat ito. Si Zhang King ay nagulat. Agad siyang sumulat ng mga pangalan at inabot sa iyo. Isang sulyap lang at naalala mo na. Ang mga pangalan ng 4 na hayop na ito. Zhang Kai, Wang Yuehong, Gao Xu, Fang Yu. Tila nagpakita na sa isipan mo ang mga larawan ng 4 na tao na pumatay sa kapatid sa gabing iyon. Malalim kang humikit ng hangin at nagtanong. Alam mo ba ang proseso ng mga pangyayari? Yumuko si Zhang King. Matagal na katahimikan bago siya nagsalita. Matagal na pala sina Zhang Kai at ang iba pa ang nang-aapi kay Chen Yuan. Karaniwan nilang kinukuha ang pera ni Chen Yuan. Dahil dito, madalas na walang makain si Chen Yuan. Pinipilit din nilang pumunta si Chen Yuan sa bahay para magluto at linisin para sa kanila. Maging narinig ko pa na si Zhang Kai ay. Nang marinig ang salitang ito, bigla kang nagalit. Agad mong piniga ang kahon ng sigarilyo. Maingat na tumango si Zhang King at mahinang nagsalita. Tumango si Zhang King at maingat na nagsalita. Noong nakaraang mga araw, dahil lang hindi nagdala ng pera si Chen Yuan para sa kanila, pinadapa nila si Chen Yuan sa lupa. Pati pinakilo silang nakahubad sa lupa at tinuruan siyang tumahol tulad ng aso. Sa araw na iyon, nakita ng lahat sa institusyon ang katawan ni Chen Yuan. Sa isang iglap, hindi mo na mapigilan ang galit na sumabog mula sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa guro? Hindi ba si Chen Yuan ang matalik mong kaibigan? Pinanood mo na lang siyang inaapi ng iba. Nang marinig ito, si Zhang King ay nagbuntong hininga ng walang magawa. Natatakot din ako sa kanila. Kung magrereklamo ako sa guro, si Chen Yuan ang aking kapalaran. Si Chen Yuan ay ang matalik kong kaibigan. Nalungkot din ako nang may nangyari sa kanya. Nalulungkot, nagbigay ka ng malamig na tawa. Hinawakan mo siya sa buhok. Malakas mo siyang sinampal. Nahulog si Zhang King sa lupa at nagbago ang kulay ng kanyang mukha dahil sa takot. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang mas nakakatakot ka pa kaysa sa 4 na demonyong iyon. Kinuha mo ang iyong telepono, yumuko at iniabot ito sa kanya. Si Zhang King ay tumingin sa telepono nang hindi niya namamalayan. Nandoon ang mensahe mula sa telepono ni Chen Yuan na hindi pa naipadala. King Air, malapit ka na pero hindi mo ako pinapansin. Alam kong natatakot ka sa kanila 4. Hindi kita sinisisi. May regalo ako para sa iyo sa aking aparador. Magiging magkaibigan tayo magpakailanman. Narinig ang iyong malamig na tinig. Palaging tinuring ng kapatid kong babae na isa kang mabuting kaibigan. Kahit na sa kanyang huling sandali, iniisip kanya. Ngunit wala kang lakas ng loob na magreklamo sa guro. Nakita ang simpleng mga salitang ito. Hindi na napigilan ni Zhang King ang sarili at naupo sa lupa, umiyak ng malakas. Tumingin ka kay Zhang King na umiyak sa lupa at lumingon palayo. Nang bumalik ka sa bahay, napansin mong may isang tao na idinadagdag sa bahay. Mukhang napakaakit ang itsura niya. Ipinakilala ni Chen Jiangwo. Kuya Chen Sheng, ito ang guro ni Chen Yuan. Umuwi ka muna sa kwarto. Hindi mo siya pinansin at umupo ka sa sopa at nagusok ng sigarilyo. Tumingin sa'yo ang tagapagturo ng maihalong pagkasuklam. Pagkatapos ay sinabi niya na alam na ng lahat sa paaralan ang tungkol kay Chen Yuan. Itinuturing ng paaralan na aksidente ito. Pagkatapos ng sinabi niya, isang kamao ang tumama mo sa mesa. Ang kapatid kong babae ay sinaksak ng 100 beses. Sinabi mong ito ay aksidente. Ang mga tao ba sa paaralan ay mga bulag? Paano mo ba sinasabi ang mga bagay na ganito? Hindi ako ang nagpasya para sa bagay na ito. Kung may problema ka, hanapin mo ang pinuno ng institusyon. Ang guro ay labis na nainis at lumingon ng mga mata. Ipinahiwatig ni Chen Jiangwo na huwag ka munang magsalita at pakinggan mo muna ang sasabihin ng iba. Pinipigilan mo ang iyong galit at isinara ang iyong bibig. Naglabas ang tagapagturo ng isang papel. Ito ang mga kondisyon na inihain ng mga magulang ng kabilang panig para sa kasunduan. Silipin niyo na lang mismo.
Kung walang problema, pumirma na kayo. Pinapayuhan ko kayong huwag itong palakihin masyado. Kung hindi, wala itong magandang dulot para sa inyo. May malalakas na koneksyon ang mga magulang ng kabilang panig. At sa tingin nila, maganda na ang ibinigay na kondisyon. Umaasa akong huminto na kayo sa puntong ito. Kinuha ni Chen Jiangwo at sinilip ang dokumento. Nakita mo na rin ang kabuang bayad na 200,000. Napangiti ka dahil sa galit. Ang sariling kapatid na babae mo ay nagkakahalaga ng 200,000. Alam kong masakit sa inyo. Pero nangyari na ang mga bagay na ito. Ano pa ba ang magagawa natin ngayon? At saka, hindi basta-bastang tao ang mga iyon. Ang kabilang panig ay nagbigay sa inyo ng 1 linggong panahon para pag-isipan ito. Dapat ninyong malaman na taon-taon ay maraming ganitong kaso. Pagkatapos, ilan nga ba sa inyo ang totoong nakatanggap ng pera? Magsaya na lang kayo sa kung anong meron. Kahit na ang tagapagturo ay narito upang makipag-usap. Ngunit ang tono ay punong-puno ng pagbabanta. Hawak ni Likiulan ang kasunduan habang umaagos ang kanyang mga luha. Siya ay talagang isang matapat na magsasaka. Hindi talaga siya makapagsalita, lalo na sa ganitong malungkot na sitwasyon. Wala talaga siyang masabi kahit isang salita. Si Chen Jiangwo naman ay nananatiling tahimik. Alam niya na kung lumaki ang usaping ito, masama ito para sa lahat. Nang makita ng guro na hindi sila nagsasalita, sinasabi niya ng may timbang na damdamin, Chen Jiangwo, matalino ka ring tao. Alam mo rin ang pinanggalingan ng mga magulang ng kabilang panig. Ngayon, ang perang ito ay para sa inyo mula sa akin. Ngayon ay maaari na nating makuha ang mas malaking bayad para sa kasunduan. Mas mabuti pang tanggapin niyo na ito. Kapag bumalik kayo sa mediation room, magalok na kayo ng kasunduan. Ganito ay mabuti para sa lahat. Pamamagitan, patay na ang tao. Hayaan mo silang mag-mediation sa EC. Kinuha mo ang kasunduan at ginulong ito. At saka ito ay itinapon ng masigla sa guro. Sa mukha na ilang ulit ng pinangit o pinalala. Nangahas kang galawin ako. Isa lang namang anak na babae ang namatay. Ano nang malaking bagay doon? At saka, akala nyo ba walang problema si Chen Yuan? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Chen Yuan. Siya ay pinagtitripan na sa loob ng 1 taon. Ako ang hindi nagalala tungkol dito. Karapat-dapat lang sa kanya ang mangyari ito. Kung mamatay man, bago pa siya makatapos, binigyan mo na siya ng masakit na slap. Nagsimula siyang maguluhan. Ang batang ito ay naglakas loob na makipaglaban. Ikaw, tangina. Tumayo ang instruktor at binigyan ka ng malakas na suntok sa dibdib. Pero sa huli, siya ay isang babae. Sa karaniwan, labis ang kanyang pagnanasa at halos maubos na ang katawan. Parang kinikilig ka lang kapag tinapik ka ng suntok na to. At palagi kang naghihintay na kumilos ang instruktor. Hindi na ito basta simpleng palo sa tenga lang. Ito ay kabilang sa pagtatalo ng kamay o sabayang pambubugbog. Ngayon, maaari ka nang maging malaya sa laban. Nang umabot na ang instruktor sa 2 suntok, direktang hinawakan mo siya sa kanyang. Mahigpit mong hinila ang kanyang buhok. Sunod-sunod na tinamaan mo siya sa tuhod. Hindi nagtagal, hindi na naramdaman ng instruktor ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, puno ng dugo ang kanyang bibig. Tapos na kayo. Naglakas loob kayong ganyan sa akin. Muli mong hinawakan ang kanyang buhok. Malakas mo siyang pinres sa pader. Nagsimula kang salpukin siya ng mabangis. Nang tumama ka sa 2 ulos, nawalan siya ng malay. Muli kang bumayo ng ilang sipa sa kanyang ulo. Pero hindi pa rin ako kontento. Lumingon ka at muli kang kumuha ng kutsilyong pangkusina. Isang kamay mo ay pinindot ang ulo ng guro. Ang kutsilyo ay malapit ng bumagsak. Nagmadali sina Chen Jiangwo at Likiulan na pigilan ka. Chen Sheng, sobrang impulsive mo. Ano na ang gagawin natin kung ganyan ang nangyari sa tao? Siguro, mas mabuting magtago ka muna. Pagkatapos ayusin ang bagay na ito, saka natin pag-usapan. Si Chen Jiangwo ay hindi na rin alam ang gagawin. Hindi talaga alam kung ano ang gagawin. Nagapoy ka ng sigarilyo at umupo sa sopa. Parang walang nangyaring anumang bagay kanina. Mamaya, ilalagay siya sa pintuan ng komunidad. At saka tatawag ng ambulansya para dalhin siya palayo. Tandaan mo, huwag kayong makialam sa oras na iyon. Kung hindi, kami ang magbabayad sa gastos ng ambulansya. Napatingin ng sabay sina Chen Jiangwo at Likiulan nang marinig nila ang mga salitang iyon. Magsilang ng anak, paano kung i-report niya ang mga gwardiya? Kung hindi, mas mabuti pang lumabas ka at magtago. Umiti ka ng bahagya. Nanay, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi siya mag-ulat sa mga gwardiya. Ito ay sa pantaha. Kung susuriin ang insidenteng ito, maaaring mawala ang kanyang trabaho. Nagkatinginan si Likiulan at Chen Jiangwo at sumangayon na lang. Pagkatapos ay dinala nila ang instructor pabalik sa pintuan. Pagkatapos ay tumawag ng emergency na numero. At sa ganitong paraan, kinabukasan ng umaga, nakasalampakan ka sa mesa ng pagkain at handang kumain. Biglang tumunog ang cellphone ni Chen Yuan sa bulsa mo. Binuksan mo ito at tumingin. Isang grupo ito. Wala itong pangalan si Chen Yuan. May 7 o 8 tao lang sa loob. May nagpadala ng isang AC sa loob. Sa sandaling binuksan mo ang mensaheng iyon, parang huminto ang puso mo. Ang nakababatang kapatid sa SC ay nakaluhod sa lupa na walang damit. Ang katawan niya ay puno ng mga pasa. May 4 na tao na nakatayo sa tabi. Isang batang babae na may nakatirang ponytail ang malakas na pinapalo siya sa tenga.
Matapos siyang sampalin, isang-isa pang batang babae ang lumapit para sampalin pa siya. At pagkatapos ay ang susunod at ang susunod. Sa SA, may ilang tao ang humawak kay Chen Yuan sa kama. Pagkatapos, biglang sumugod si Zhang Kai. Agad kang nakaramdam ng pagkahilo. Isang alon ng galit ang umiikot sa iyong isipan. Huminga ka ng malalim. Pagkatapos ay pumunta sa kusina at nagapoy. Naglagay ng langis na pangluto sa kanyang isa-0 daliri. Inilagay ito sa apoy at pinainit sandali. Ang amoy ng kabayo ay parang singaw ng nasunog. Ngunit hindi ka nagsalita kahit isang salita. Sa wakas, nawala na ang lahat ng fingerprints. Ang bisu ay nagsimula mula sa sandaling ito. Nagdala ka ng kutsilyo nang umalis. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, bumalik ka sa pintuan ng clubhouse. Hindi ka pumasok sa main door. Sa halip, pumunta ka sa silid palit ng mga empleyado. Nagbihis ka ng damit, maskara, at sombrero. Pagkatapos ay naghanap ka ng isang kariton. Puno ito ng mga inumin at kumatok sa bawat pintuan. Nang makarating ka sa Diamond J Room, binuksan mo ang pinto at nakita ang isang nakakabuwal na tanawin. Sa loob ay may 7 o 8 kababaihang walang kasuotan. Nakatayo sa gitna ang isang lalaki. Puno ang mesa ng mga inumin. Nang makita mo ng mabuti ang mukha ng taong ito, biglang bumilis ang tibok ng iyong puso. Ito ang Wang Cheng, ang taong nagpadala ng AC sa grupo. Sa sandaling iyon, labis na nagalit si Wang Cheng nang makita ka. Kailan ko sinabi na umorder ng inumin? Lumabas ka. Hindi ka nagsalita. Sa halip, kalmadong inalis mo ang iyong jacket. Sa susunod na segundo, isang talon ang direktang tumama sa puso ni Cheng. Pagkatapos, hinugot mo mula sa iyong yakap ang isang kutsilyo. Nagulat ng labis si Wang Cheng sa biglaang pangyayaring iyon. Ang mga babaeng nakatayo sa tabi ay sumigaw at nagtakbuhan palabas. Ngunit napagtanto nilang ang pinto ay naharang ng kariton. Hindi talaga sila makalabas. Kinuha mo ang mikropono at mahinahong sinabi. Nakatayo ang mga babae sa gilid at nanonood sa akin. Kapag may umalimpungatan, papatayin ko iyon. Isang pangungusap ang nagpahinto sa lahat ng tao sa loob ng pribadong silid. Si Cheng ay umupo sa lupa at sumigaw. Sino ka ba talaga? Wala akong sama ng loob o alitan sayo. Bakit mo ako pinapahirapan? Sa narinig, hindi ka nagatubiling sumaksak. Tinusok ito sa kanyang binti sa ilalim ng hita. Si Cheng ay umiyak ng masakit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Maaari kitang bigyan ng maraming pera. Ipapatransfer ko agad sa iyo gamit ang cellphone, okay ba? Sa ngayon, gusto lang ni Wang Cheng na makaligtas. Ang saksak na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Dahan-dahan mong ibinaba ang iyong katawan. Pagkatapos, isa pang saksak ang tumama sa kanyang tagiliran. Ngunit sa pagkakataong ito, sa dulo ng kutsilyo mo sinaksak. Hindi ito nakamamatay. Si Wang Cheng ay masakit ang tiyan at patuloy na umatras. Buong tao ay nakatungo sa sulok. Kuya, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pakiusap, maaari mo ba akong patawarin? Mahigpit mong hinila ang kanyang buhok. Lumapit ka sa kanyang tenga. Nang pinagtawanan mo ang kapatid kong babae, inisip mo ba na darating ang araw na ito? Nang marinig ni Wang Cheng ang mga salitang ito, naguluhan siya. Mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Hindi kaya si Chen Yuan? Kuya, pakinggan mo akong magpaliwanag. Wala akong kinalaman sa insidenteng ito. Sila Zhang Kai at ang kanyang grupo. Sa pagkakataong ito, hindi na iniiwasan ni Cheng ang sakit sa kanyang katawan. Nakatukod siya sa lupa at walang tigil na nagmamakaawa ng tawad. Nasaan si Zhang Kai? Hindi ko alam. Muli mong tinusok ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Si Wang Cheng ay halos hindi na makapagsalita dahil sa sakit. Ang buong katawan niya ay nakatupi at umiikot sa lupa. Nakapatong ka sa kanyang ulo na medyo nairita ang tono. Tanungin kita ulit na saan si Zhang Kai. Si Yue Hong ay may kaarawan ngayon. Lahat sila ay masayang umaawit sa Gifu Room 605. Nagpa siya kang tumawa ng malamig. Pagkatapos, pumunta ka sa likod niya. Isang kamay ang humawak sa kanyang buhok. Ang isa pang kamay ay may hawak na kutsilyo sa kanyang leg. Tinukoy mo ang ugat ng ugat ni Cheng. Sa susunod na segundo, isang agos ng dugo ang sumabog. Hawak ni Wang Cheng ang kanyang leg habang nakahiga sa lupa. Nakatingin siya sa iyo na may takot sa kanyang mga mata. At ikaw ay umabot sa pintuan lamang nang tumigil si Wang Cheng sa pakikipaglaban. Ay binuksan ang pinto at mabilis na lumabas. Sa daan, itinapon mo ang kutsilyo. Pagkatapos, sinuri mo ang kutsilyong nakasaksak sa iyong ibabang likod. Diretso ka nang pumunta sa GIF. Sa mga sandaling ito, sina Wang Yuehong at Gao Xui ay kumakanta sa GIF room. Nakaupo sa tabi ang 7 o 8 bodyguard na may itsurang huwag lapitan. Nagkanta ang dalawa ng ilang linya pero naramdaman nilang wala itong sigla. Mas mabuti pang tawagin ni Yuehong ang ilang kaibigan. Masama ang dating kapag nandyan ang mga bodyguard na ito. Nakaramdam din si Wang Yuehong ng kaunting inis. Wala na tayong magagawa. Ang tatay ko ay kinakailangan akong dalhin ang mga bodyguard na ito. Hindi ba't dahil kay Chen Yuan na iyon, ang walang kwentang babae? Patay na siya pero hindi pa rin matigil. Si Gao Xu ay sumabay sa pagmumura. Tama nga, siya ay walang silbi habang siya ay buhay. Patay na siya at ganoon pa rin ang sitwasyon. Talagang pinagsisisihan ko na hindi ko siya tinaga ng mas marami noon. Pero pagkatapos niyang magsalita, biglang tinadyakan ang pinto ng silid. Sumigaw ng malakas si Wang Yuehong. Sino ka?
At nakita mo si Wang Yuehong at Gaoxu. Parang nakita mo ang isang kaaway. Hinugot mo ang kutsilyo at agad na tumakbo papunta kay Wang Yuehong. Isang talon at sumabog ang dugo. Pero may isang bodyguard na mabilis ang reaksyon. Sa isang kisap mata, itinutulak kanya palayo. Kaya't ang talim ng iyong kutsilyo ay nalihis at nahulog sa mesa ng tsaa. Pero nabawasan pa rin ng dalawa ang daliri ni Wang Yuehong. Ang mga daliri ko. Si Yuehong ay humawak sa kanyang kamay dahil sa sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Palagi siyang pinoprotektahan ng kanyang mga magulang. Sa training center, siya rin ay naglakad na parang may otoridad. Walang sinuman ang naglakas loob na lumaban sa kanya. Kahit siya, wala ring sinuman ang nangahas sumagot o gumanti. Ngayon, ang taong ito ay hindi man lang nakasagot. At tinaga pa mismo ang kanyang sariling dalawang daliri. Ang taong ito ay talaga namang nababaliw. Sino ka? Patayin mo siya, Mad. Gusto kong patayin niyo siya. Nagsalita si Wang Yuehong ng napakasakit na sigaw. Parang nabaliw na siya ng todo. Si Gaoxu ay nanatiling natulala sa tabi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, para kang galit na leon. Walang humpay na pinapalakas ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang mga bodyguard ay nawalan dahil hindi sila nagdala ng anumang armas. Sa isang iglap, hindi nila makontrol ka. Ngunit biglang niyakap ng isa sa kanila ang iyong baywang. Ibinagsak ang iyong kutsilyo sa ilalim ng sopa. Kinailangan mong hawakan ang buhok ni Gaoxuy gamit ang isang kamay. Maliit na suntok ang bumagsak sa kanyang mukha. Si Gaoxuy ay sumigaw ng may sakit. Isang bunto ng buhok ang nahila pababa. Nauntog ang mga daliri ni Miss Mad. Kailangan itong batang ito ay magbayad ng halaga. Isang bodyguard ang nakita ang nasugatang. Si Wang Yuehong ay agad na sumigaw. Marami silang tao na nagproprotekta kay Yuehong. Pero siya ay nasaktan pa rin. Paano siya magpapaliwanag sa kanyang ama pag-uwi? Ikulong mo siya muna para sa akin. Pag-uwi, ayusin mo ng dahan-dahan. Tumugon ang ilang mga bodyguard. Lahat sila ay may profesional na pagsasanay. Sa ilang sandali, ikaw ay naipitin sa pader at nawalan ng laban. Ikaw ay tumawa ng mabangis. Ha ha ha. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Hindi niyo ako kayang patayin. Kung ganoon, patayin ko kayong lahat. Tara na. Patayin mo ako. Agad na napatigil ang mga bodyguard sa iyong pagkabaliw. Maaari na rin silang ituring na nakakita ng malalaking bagay. Ngunit isang beses pa lamang sila nakakita ng katulad mo. Sinasabi nilang kung hindi sila ang humadlang ngayon, si Wang Yuehong at Gaoxuy ay maaaring talagang mapatay. Ang batang ito ay talagang nandito para pumatay. Sa mga oras na iyon, narinig ang mga yapak mula sa labas ng pinto. Dumating na ang mga gwardya. Di nagtagal, sa punong himpilan ng mga gwardya. Ikaw ay ikinulong ng mag-isa para sa pagtatanong. Mukha kang kalmado. Parang walang nangyari kanina. Bakit ka nagdala ng patalim? Isang gwardiya ang nagtanong ng matigas. Umiti ka. Wala akong dalang patalim. Dumaan lang ako sa gihi at naabutan ko sila. Ano yung kutsilyo mo? Para sa nanay ko, pinabili niya ako para sa pagluluto. Nasa akin ang resibo ng pagbili ng kutsilyo. Ang resibo mo ay mula kahapon. O, marami akong ginagawa sa bahay lately. Nakalimutan kong ibigay ito sa nanay ko kasi nilagay ko sa bag ko. Alam mo na, nasaktan ang kapatid kong babae. Hindi ito dahilan. Huwag mong isipin na kami ay mga bobo. Saan ako magkakasa? Sabihin mo kung paano mo nalaman na andoon si Wang Yuehong sa ihi. Hindi ko alam. Pinilit lang akong pumunta sa gihi. Sino ang makakaalam na narinig ko sila sa harap ng kwarto? Pinag-uusapan nila ng masama ang kapatid kong babae. Hindi ko talaga ito kaya. Wala na ang kapatid kong babae. Sinasabi pa rin nila ang masama tungkol sa kapatid ko. Magagawa niyo bang tiisin ito? Ang mga salita mo ay nagiwan ng mga gwardya na medyo walang masabi. Alam na nila ang tungkol sa kaso ni Chen Yuan. Ito ang isa sa mga mas masamang kaso sa mga nakaraang taon. Gusto rin nilang mahuli ang 4 na demonyo na iyon. Ngunit hindi ito pinapayagan ng mga alituntunin. Bukod dito, lahat sila ay may mga koneksyon. Sa kakulangan ng ebidensya, hindi talaga ito maaasikaso. Kailangan lang na mag-usap ang dalawang pamilya. Nakakatawa nga naman. Ang katotohanan mula noon hanggang ngayon. Ang pagkakautang para magbayad, pumatay para sa buhay. Ganito nawasak ang lahat. Chen Sheng, narinig na namin ang tungkol sa pamilya ninyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Ide. Ngunit ang mga pangyayari ay nangyari na. Ngayon, kailangan na lang naming mag-isip ng solusyon. Bukod dito, hindi ito dahilan para magkasala ka. Si Ii ay hindi rin nais na makita kang ganito. Isa sa mga gwardya ang nagsabi ng seryoso, ngunit may bahid ng pagsisisi. Ikaw ay umiling. Ginagawa ko ang mga ito hindi para makita ng kapatid kong babae. Kung ganoon, bakit ikaw? Agitated ang gwardya. Itinaas mo ang iyong ulo at matagal na nakatingin sa kanya. Ginawa ko ito upang makita ng langit. Upang malaman ng langit na may katuwiran pa sa mundo. Hindi nagiging marumi ang puso ng tao. Kahit na ang buong mundo ay nasa kadiliman. May mga tao pa ring mag-aalis ng kadiliman. Lumikha ng liwanag. Kung walang magpapaliwanag, kaya't magiging demonyo at personal na magsasagawa ng hatol. Ang ilang mga gwardiya ay natigilan ng marinig ito. Agad na umuungal ang isa sa mga mas matatandang gwardiya. Cheng Sheng, nais kong maunawaan mo. Ito ay isang krimen na. Maaari ka naming ikulong.
Kanina, pinutol mo ang dalawang daliri ni Wang Yuehong. Ito ay itinuturing na minor injury. Hindi ka nagalala nang marinig mo ito. Sa halip, umiti ka na may pagka-juicy. Sigurado ba kayo na ako ang pumatay? Mayroong surveillance? May matibay na ebidensya? Nahanap mo ba ang fingerprints? Naibalik na ba ang eksena? Pumasok ako na sinasaktan ng tao. At napilitan lamang akong bumawi. Pero hindi ako gumamit ng kutsilyo. Sila mismo ang nagkamali at nasaktan ang kanilang tao sa gitna ng gulo. Ako ay nagresist lang ng ilang beses. Hindi ba ako pwedeng bumawi kapag may umatake sa akin? Nang matapos ang iyong sinabi, lahat sa silid ng interogasyon ay nanlumo sa iyong mga salita. Talagang ito ay mga salitang binitiwan ng isang kabataan. Ang mga salitang ito ay nagpagising sa lahat ng mga bantay. Naisip nila na ikaw ay handa na dito. Bagamat parang padalos-dalos, mahusay mong naisip ang lahat. Hindi ka ngayon pwedeng mahuli. Kung hindi, sino ang mag-aalaga kay ate? Sa bagay na ito, mas marami ang kalaban. Mag-isa na lamang. Sa kahit anong paraan, makikita mong ikaw ang may karapatan. Pagdating sa makatarungang depensa, walang problema sa bagay na ito. Tungkol sa pagputol ng daliri ni Wang Yuehong, maaari nilang unti-unting imbestigahan ang bagay na ito. Kahit may testigo, kailangan din ng ebidensya. Wala nang ibang masasabi. Aabuti ng halos 1 buwan para sa proseso. Ang oras na ito ay sapat na para sa iyo. Nang 2:00 ng madaling araw, dinala ka mula sa silid ng interogasyon. Nandyan si Chen Jiangwo sa labas naghihintay. Nang makita ka, agad siyang lumapit at bumulong. Chen Sheng, anong ginagawa mo? Hindi ba't napagkasunduan na ipapasa ito sa akin at sa nanay mo? Bakit mo ito ginagawa? Naisip mo ba kung anong magiging resulta nito? Sumimangot ka. Kinalabasan. May pakialam ka pa? Ngayon, gusto mo lang ibigay kay ate ang bihi. Patayin ang lahat ng mga bastard. Ngayon, ito ay unang hakbang lamang ng bihi. Ayaw mo nang makipag-usap pa kay Chen Jiangwo. Kahit na mahuli mo silang lahat, anong mangyayari? Sa loob ng ilang taon, makakalabas din sila. Kailangan mong ipadala silang lahat. Isa man o wala. Si tatay ay siya. Tinanggal niya ang daliri ko. Biglang may umabot na malungkot na boses. Ang nagsasalita ay si Wang Yuehong. Pagkarinig, tumawa ka ng malamig. Ang sakit na ito ay hindi ko kayang tiisin. Kumpara sa sakit ng sarili kong kapatid, ano ito? Ikaw, sa katunayan, ay isang bastard. Sumigaw ang ama ni Yuehong at mabilis na lumapit. Nakatingin sa akin na puno ng galit ang mga mata. Agad na itinago ka ni Chen Jiangwo sa likod. Kung may gusto kang sabihin, pwede tayong makipag-usap sa gwardiya. Huwag mong katakutan ang anak ko. Nang marinig ito, umiti siya ng malamig ng ilang beses. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging malamig. Ako si Wang Hongli, ang chairman ng Hongshen Group. Narinig mo na ba ang pangalan ko? Wang Hongli. Nang marinig ni Chen Jiangwo ang 3 salitang ito, agad na nagbago ang kanyang mukha. Siyempre, narinig na niya ang tungkol sa Hongshen Group. Ito ang isang malaking kumpanyang nakatala sa Vision City. Lalo na sa mga nakaraang taon, napakaganda ng pagunlad nito. Pero kasabay ng paglista ng Hongshen Group, maraming negatibong balita ang kumakalat sa likuran. Sinasabing hindi kaunti ang mga hindi magandang bagay na ginawa ng Hongshen Group sa mga nakaraang taon. Gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Lalo na ang chairman na si Wang Hongli. Sinasabing may mga bahid ng masamang record sa kanyang mga kamay. At sinasabing may mga buhay na nawala. Pero sa loob ng maraming taon, walang ebidensya na maaresto siya. Noong nakaraang pagkakataon, narinig lang niya mula sa guro na hindi mahina ang kakayahan ng mga magulang ng kabilang panig. Hindi ko inasahan na sobrang lakas nila. Ito ay isang pagkakaroon na hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Lumapit din si Liang Xiaohong, ang ina ni Gaoxu. Ito na ang maliit na hayop na iyon. Talagang hindi matuwid ang itaas, kaya't baluktot ang ibaba. Ang ama, kapag tumingin, ay hindi isang magandang tao, lalo na ang mga bata. Sa tingin ko, wala talagang kinalaman ang nakaraang insidente sa aking anak na babae. Ang aking anak na babae ay palaging mahusay sa academics at ugali. Paano siya makakasangkot sa ganitong bagay? Tiyak na ang iyong anak na babae ang unang nagpakita ng kahihiyan. Kung ako ang tatanungin, dapat ay nauna siyang namatay. Para hindi masayang ang pagkain. Hindi pa tapos si Liang Xiaohong magsalita, ang kanyang ulo ay biglang nahawakan ng isang tao. Pagkatapos, isang tuhod ang lumitaw sa kanyang harapan. At malakas itong tinukod sa kanyang ilong. Isang malakas na tunog. Si Liang Xiaohong ay sumigaw dahil sa sakit. Ang sipon, dugo at luha ay magkasama. Na nagdulot sa kanya ng sobrang sakit. Ikaw ang umaksyon. Kahit nasa headquarters ng mga gwardya, hindi mo na kaya. Ang sariling kapatid na babae ay napakabuti at inosente. Natagpo ang patay sa mga kamay ng mga demonyo. Ngunit hanggang ngayon, ang mga magulang ng kabilang panig ay tila. Walang kahit isang salitang paghingi ng tawad. Paano mo matitiis ang ganitong sama ng loob? Sa puntong ito, napagtanto na rin ni Gaoxu. Huwag mong galawin ang nanay ko. Sumisigaw siya habang umatake at hinablot ang iyong buhok. Sa tabi, si Wang Hongli at Yu Hongyu ay kasama mo rin. Nang makita ito, si Chen Jiangwo ay agad na tumakbo para makialam. Hoy, anong ginagawa nyo? Alam mo ba kung anong lugar ito? Tumigil kayong lahat. Tumigil ka. Biglang may ilang nakaunipormeng. Tumakbo mula sa tabi at hinablot kayo.
Si Gao Xue ay nakatanggap ng suntok sa gulo kanina at namula ang kanyang mata. Ang sugat ni Wang Yuehong nakakabanda pa lang ay muling nagsimula ng dumugo. Sakit na sumasakit, nakaluhod siya sa lupa at tinakpan ang kanyang kamay. Si Wang Hongli ay nasugatan ang sulok ng kanyang labi. Pero ikaw, wala kang nangyari. Nang makita ang mga gwardiya, agad siyang yumuko at niyakap ang kanyang ulo. Maliit na halimaw, maghintay ka sa akin. Gagawin kong hindi mo na maabot ang kaligtasan. Si Wang Hongli ay kinagat ang kanyang mga ngipin at humiyaw. Madalas, sino ang hindi yumuyuko at parang alipin kapag nakita sila? Ang batang ito ay nangahas na makipaglaban sa akin. Si Liang Xiaohong ay nagbanta rin. Sabi niya, papatayin ka niya at iba pa. Tumahimik kayong lahat. Narito ang tanggapan ng mga gwardiya. Isang gwardiya ang muling umingay at sinabi ng malakas. Kaya lahat ay tahimik na. Pagkatapos, isang babaeng gwardiya ang lumapit at tumingin sa iyo. Mukhang seryoso, Chen Sheng, may ilang tanong ako sa iyo. Kailangan mong tumugo ng tapat sa amin. Pinasadahan mo ng tingin ang kanyang pangalan, Zhang Qian. Mukhang kaunti lang ang edad niya kumpara sa iyo. Pero sa mga sandaling ito, may pagdududa sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa iyo. Hindi siya makakaugnay sa mga ganitong bagay sa iyo. Magtanong ka, napakakalmado mo. Ikaw ba'y pumunta sa Heaven on Earth Club ngayong hapon? Tinanong ni Zhang Qian ito sa napakaseryosong tono. Umiling ka, hindi ka pumunta. Chen Sheng, pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti bago sumagot. Kung hindi, kailangan naming simulan ang investigasyon ayon sa proseso. Kung ikaw ay susuko ngayon, maaari pa namin ibigay sa iyo ang pagkakataon na maawa. Itinaas ni Zhang Qian ang kanyang boses. Ang ilang gwardiya sa tabi ay handang-handa na sa pag-aresto sa iyo. Basta aminin mo, kaagad silang kikilos para arestuhin ka. Pero si Yuehong, Wang Hongli at iba pa ay may mga mukhang naguguluhan. Anong kasalanan ang nagawa ng batang to? Na nagpapahirap upang maging ganito ang tensyon ng mga gwardiya. Hindi pa ako nakapunta doon. Yan pa rin ang sagot mo. Si Zhang Qian ay humikbi ng ilang ulit. Kung hindi ka umamin, wala talaga silang magagawa sa ngayon. Sa huli, kailangan ito ng ebidensya. Kinuha ni Zhang Qian ang isang dokumento. Nandoon ang investigasyon ng kaso at ilang mga larawan. Nagsalita siya sa aking harapan. Bandang 3:30 ng hapon sa Tian Shangren na po. Naganap ang isang kaso ng pagpatay. Ang biktima ay si Wang Cheng. Siya ay may mga sugat sa dibdib, binti at tiyan. Ang nakamamatay na sugat ay mula sa paghiwa sa ugat na nagdulot ng pagdurugo. Chen Sheng, nangangahas ka bang sabihin na wala kang kinalaman dito? Ang huling pangungusap na iyon ay halos sigaw ni Zhang Qian. Siya ay labis na naguguluhan. Ano bang klaseng tao ang kayang gumawa ng ganoong kalupit? Binabaliwala ang buhay na parang laro. Talaga bang isang estudyante niya ang gumawa nito? Anong sinabi mo? Namatay si Wang Cheng. Si Wang Hongyu at Gao Xue ay natulala nang marinig ito. Kasunod nito ay isang hindi maipaliwanag na takot ang dumapo. Si Wang Cheng ay nakipag-chat at tumawa kasama nila kaninang hapon. Paano siya napatay ngayon? Nagtinginan ang dalawa at agad na naisip ang isang posibilidad. Nang nag-uusap sila, nagpadala si Wang Cheng ng isang mensahe. Tungkol ito sa mga nangbuli kay Chen Yuan dati. Para bang may naisip sila at dahan-dahan silang tumingin sa'yo. Sa mga oras na ito, nakatingin ka rin sa kanila. Ang mga mata nilang parang mga mabangis na lobo ay halos kainin sila ng buhay. Siya yon. Siguradong siya yon. Pareho silang nagkaroon ng parehong ideya sa isip nila. Ang gwardiya ang pumatay kay Cheng. Isa siyang baliw. Kailangan ninyong imbestigahan ito ng mabuti at ipasok siya. Ipasa siya sa loob. Si Hong Li at Liang Xiaohong ay tumingin din sa'yo. Ito ay pagpatay kung talagang ginawa ito ng batang ito. Ano ba talagang uri ng nilalang ang kanilang inasaran? Ang iyong mukha ay kalmado habang tumingin ka sa gwardiya. Kung wala nang iba, uuwi na ako. Kailangan ko pang asikasuhin ang tungkol sa kapatid kong babae. Si Zhang Qian ay ayaw na ipahuli ako. Pero wala siyang ebidensya kung kaya't pinapayagan ka na niyang umalis. Samantalang sa kabilang panig, si Wang Yuehong ay nagmadaling umuwi at nakipag-usap sa kanyang ama. Tay, tiyak na siya ang pumatay. Ano ang gagawin natin? Talagang natatakot siya. Kung hindi dahil sa dami ng mga bodyguard ngayon, baka napatay na siya. Tumahimik ka. Hindi ba't ikaw ang nagdala ng lahat ng ito? Matagal ko nang sinabi sa'yo na mag-ingat, nakinig ka ba sa akin? Si Wang Hongli ay sumigaw ng malakas na may mabigat na ekspresyon. Isa lang ang buhay ng bawat tao, natatakot din siya sa panganib. Lalo na kapag may nagmamasid sa'yo, mas masama ang pakiramdam. Kanina, tumawag siya ng 2 beses sa sasakyan. Ang isa ay para ipaalam na imbestigahan ang iyong background. Tinanong kita, narinig mo na ba itong si Chen Sheng? Umupo si Wang Hongli sa sofa at huminga ng malalim. Si Wang Yuehong ay matinding umiling, hindi ko kailanman narinig ito. Akala ko si Chen Yuan ay nag-iisang anak. Kahit gaano pa kagaling ang kanyang kapatid, isa pa rin siyang ordinaryong tao. Ano naman ang halaga nito sa atin? Tay, siguradong may paraan ka, di ba? Si Wang Hongli ay naging medyo nabalisa nang marinig ang mga salitang ito. Biglang tumunog ang telepono niya. Ang tumawag ay isa sa kanyang mga tauhan. At sinabi sa kanya ang resulta ng investigasyon. Talagang napatay siya at napakatrahedya ng kanyang pagkamatay. Noong una, may ilang mga dalaga sa silid.
Pero wala sa kanila ang nakakita ng mukha ng isa't isa. Pero base sa paglalarawan ng tangkad at pangangatawan, mukhang si Chen Sheng nga iyon. Pero walang tiyak na ebidensya. Sa wakas, maraming tao sa mundo ang may katulad na pangangatawan. Boss, sa tingin ko, hindi basta-basta itong batang ito. Mas mabuti pang magingat ka. Sa telepono, nagbago ang boses ng tauhan. Anong background meron siya? Agad na nagtanong si Hong Li. Kung pag-uusapan ang background, wala namang espesyal. Pero medyo kakaiba ang kanyang mga bagay. Nag-aral si Chen Sheng sa ibang lalawigan noong high school. Isang buong saradong pamamahala iyon. At magulo ang ugali ng mga tao, madalas may mga laban. Pero nagtagal lamang siya doon ng 3 buwan. At napasunod niya ang lahat ng mga estudyante sa institusyon. Pagkatapos, ginugol niya ang 1 taon para pakilusin ang mga kalaban sa paligid. Sa panahong ito, hindi siya nakaligtas sa gulo. Pati na rin ilang malubhang sugatan na ngayon ay nasa ospital pa rin. Pero hindi talaga nakahanap ng anumang ebidensya ang mga gwardya. Pero alam ng lahat na siya ang gumawa nito. Nang ibinaba ang telepono, naramdaman ni Wang Hongli sa kanyang isipan na parang may pinasok na isang bagay. Ang masakit na buzing ay patuloy na umuugong. Siya rin ay naghirap at nagtrabaho para makarating dito. Alam niya na kailangan niyang masakop ang mga lokal na masasamang tao sa loob ng maikling panahon. Gaano kalakas na kapangyarihan ang kinakailangan para dito? Sino ba talagang taong iyon? Ano naman ang gagawin niya tungkol dito? Kailangan bang talagang patayin ang lahat? Yumuko si Wang Hongli at pumasok sa malalim na pag-iisip. Sa kabilang dako, nang umuwi ka, si Chen Jiang ay hindi na nakipag-usap sa iyo. Walang nakakaalam ng anak kundi ang ama. Nakita na niya sa iyong mga mata. Siguradong ikaw ang gumawa ng bagay na iyon. Ang sariling anak ay pumatay. Ito ay isang daan na walang balikan. Chen Sheng. Noong una, pinadala kita sa ibang lugar para mag-aral. Nais ko sanang maging maayos at tahimik ang iyong buhay. Pero ngayon, ikaw ay nanatiling padalos-dalos, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Kumitit si Chen Jiang ng sigarilyo at nagsimulang sumipsip ng walang ingat. Seryoso ang iyong ekspresyon, tila ang lahat ay nakaplano na. Nasabi ko na, sa bagay ng kapatid na babae, lahat ay kailangan magbayad. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Chen Jiang na ang layo-layo mo. Ito ay isang estranghero na nakakatakot na tila hindi mo nakilala ang iyong sariling pamilya. Naisip mo na ba kung ano ang dapat gawin ng ako at ikaw? Ikaw na lang ang natitirang anak namin. Tumahimik ang boses ni Chen Jiang. Simula nang bumalik ka, palagi kanyang pinipigilan dahil natatakot siyang baka makagulo ka. Dahil alam niya kung ano ka. Noong bata ka, kasama mo si Chen Yuan pumapasok sa paaralan. Biglang may lumabas na masamang aso na tumalon patungo kay Chen Yuan sa daan. Noon, hindi ka tumawag ng tao at hindi ka nagpanik. Nagtakbo ka pabalik upang kumuha ng kutsilyo. Sinugatan mo ang masamang aso sa oras na iyon. At pagkatapos ay pinutol mo pa ang ulo ng aso. Pagkatapos, kalmado mong dinala si Chen Yuan sa ospital upang mabakunahan ng anti-rabies. Doon mo lang sinabing tungkol sa mga magulang. Pagkatapos, nagisa ka na may dalang kutsilyo at pumunta sa bahay ng may-ari ng aso. Itinapon ang isang buong sanggol na tuta. Lahat sila ay ibinuho sa kawali ng mantika at pinirito. Noon, ikaw ay 12 taon pa lamang. Pero ang pagkauhaw sa dugo at pagiging brutal na iyon ay patuloy pa ring nagbibigay ng takot kay Chen Jiang hanggang ngayon. Ito ay ang pagkasira na nakatago sa ating dugo. Alam niya na hindi na ito mababago. Sa sandaling iyon, bigla kang lumuhod kay Chen Jiang at sumasamba ng nagmamakaawa. Ang buong silid ay nanginginig, Dad, Mom. Ako ang hindi nakapag-aral, ngunit huwag kayong mag-alala. Kahit na ako'y aalis sa hinaharap, magbibigay ako ng sapat na pambuhay para sa inyo. Nang marinig ito ni Chen Jiang isinarado niya ang kanyang mga mata. 2 linya ng mainit na luha ang bumagsak. Bakit ganito kabigat ang kapalaran ko? Ang anak na babae ay pinatay at ngayon ang anak na lalaki ay aalis na rin. Anak, ikaw ay isang mabuting bata ng ina. Huwag kang mawala ng pag-asa. Wala pang alam si Likiulan. Nang marinig ito, siya ay labis na nabahala. Nanay, wala na akong daang pabalik. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, susuko na ako. Seryoso kang nagsasalita, ang tono ay hindi maikakaila. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagbago ang mukha ni Likiulan. Kakawala pa lang ng anak na babae, ngayon pati anak na lalaki ay mawawala rin ba? Paano niya maaring tanggapin ang lahat ng ito? Hinadlangan ni Chen Jiang si Likiulan sa kanyang pagtingin. Ikaw ang anak kong lalaki. Dahil napagpasyahan mo na itong gawin, hindi na kita hahadlangan. Nais ko lang na magkaroon ka ng magandang resulta. Karapat-dapat sa mga bagay na ginawa mo. Matapos naming ayusin ang mga bagay kayuan-yuan, aalis na kami. Hindi kami magiging abala sa iyo. Si Chen Jiang ay nagsabi na ng malinaw. Ano man ang gawin mo, hindi siya makikialam. Pero ang pagpatay sa buong pamilya ng kalaban ay tiyak na magdudulot ng paghihiganti. Sila ay magtatago sa mga kritikal na sandali. Tiyak na hindi sila mahuhuli at hindi ka nila maitatakot. Salamat tay, nagbius ka ulit. Kinabukasan, tumanggap ka ng tawag mula sa istasyon ng pulis. Ang kabilang panig ay pinangunahan ng magulang ni Zhang Kai. Nagsagawa ng alok na bayaran ng 2 milyon para maayos ang bagay na ito. Pero tinanggihan mo ito. Yung batang iyon ay hindi humingi ng pera, hindi ba siya naaakit sa 2 milyon?
Sa isang marangyang silid ng hotel, ang ama ni Zhang Kai, si Zhang Zongsheng, ay puno ng pagkabigla. Si Wang Hongli, Liang Xiaohong, at Fang Long ay nanahimik. Kaya't hatulan na. Tingnan natin kung sino ang mahihirapan sa huli. Ayos lang na hindi niya kailangan ang perang ito. Gagamitin namin ito para makipag-ugnayan. Tingnan kung anong klaseng wakas ang mangyayari. Sumigaw si Fang Long. Hindi pwedeng ganito ang sabihin. Si Hongli ang isang medyo kalmado sa lahat. Nagsimula siyang maganalay sa lahat. Kung ang kabilang panig ay hindi humihingi ng pera. Ano ang dapat gawin kung gusto nila ang buhay ng ating mga anak? Gusto mong mamatay? Lahat sila ay nanahimik sa narinig na ito. Sila ay mga taong may kapangyarihan at impluensya. Ngayon na narito na kami, mas mahalaga ang buhay. Ayaw nilang mamatay. Katawa-tawa. Anong magagawa sa atin ng isang batang walang karanasan? Hindi ko kayang maniwala na kaya niyang patayin tayo. Ang perang ito ay gagamitin para kumuha ng bodyguard o direkta siyang patayin. Hindi naman ito basta patayin ang isang tao. Ano bang malaking problema dito? Sinong hinahanap mo? Tumingin si Wang Hongli kay Fang Long. Pakiramdam niya, hindi siya kailanman natalo. Hindi alam kung ano ang takot. Nakahanap na ako. Basta't sabihin ko lang, ipapasok na nila ang batang iyon sa ospital. Pinapat ni Fang Long ang kanyang dibdib bilang tanda ng pagtitiwala. Kahit na hindi kasing lakas siya ni Wang Hongli. Pero sa Bichen City, marami rin siyang koneksyon. Kaya't ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Naghihintay kami ng magandang balita mula sa iyo. Si Wang Hongli ang unang naglipat ng pera. Ang iba pang mga tao ay sabay-sabay ding naglipat ng pera. Sa kabilang banda, tinitingnan mo ang mensahe mula sa Hongchen Group sa iyong telepono. Sa susunod na hakbang, plano mong simulan dito. Unang dapat masira si Wang Hongli bago magpatuloy. Nang biglang may kumatok sa pinto, pumunta ka upang buksan ang pinto. Nakatayo sa labas ng pinto ang 7 o 8 mga gangsters na may dalang kutsilyo. Isa sa mga nangunguna ay isang may dilaw na buhok. Nakangiti at nakatingin sa iyo, ikaw ba si Chen Sheng? Ngayon ay nandito kami para makipag-usap sa iyo. Itinulak ng may dilaw na buhok ang pinto at pumasok na parang wala siyang pakialam. At naupo siya sa sopa. Namigat ang iyong mata, naghintay ng sandali bago isara ang pinto. Sa sandaling ito, ang may dilaw na buhok ay nakaupo roon na may magaan na ekspresyon. Chen Sheng, dapat mong mahulaan kung sino ang nagdala sa amin dito. Kami ay nandito para sa isang layunin lamang. Ito ay para dalhin ka sa ospital. Ngunit kung makakasiguro kang hindi mo na isusunod ang bagay tungkol sa iyong kapatid na babae. Kung gayon, maaari ka naming palipasin. Nang pumasok ang may dilaw na buhok, medyo nadismaya siya. Akala niya kung sino ka. Ngayon ay mukhang isa ka lamang batang mayabang. Anong dapat ikatakot sa ganitong tao? Hindi na siya nagabala pa, pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Bigla kang sumugod sa kanya na parang isang leopardo. Nang siya ay makabawi ng reaksyon, may nakasaksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Nagtaka si Huang Mao. Ang kasama niyang maliit na kapatid ay nagulat din. Kanina, masyadong mabilis ang ginawa mo. Wala silang nakita ng malinaw. Isang saksak at patay. Hindi ito laban, ito ay pagpaslang. Dahan-dahan kang tumayo at humarap kay Huang Mao. Wala kang kinalaman sa aking kapatid na babae, hindi kita papatay. Ang aking kutsilyo ay nakasaksak lang sa iyong dibdib. Kung pupunta ka ngayon sa ospital, maaari ka pang mabuhay. Bumalik ka at sabihin sa mga tao sa likod mo. Wala nang silbi kung sino pa ang magsasalita tungkol sa bagay na ito. Huwag nang magaksaya ng lakas. At kung mayroon kayong balak na galawin kahit isang hibla ng buhok ng aking mga magulang, papatayin ko kayong lahat. Nang marinig iyon, biglang nabasa ang shorts ni Huang Mao. Agad siyang umiling at inutusan ang mga tao na bitbitin siya palayo. Sheng anong nangyari kanina? Si Chen Jiangwo ay lumabas mula sa silid. Tay, wala nang problema, naayos ko na. Umila ka ng ilang piraso ng tissue at pinunasan ang dugo sa sahig. Sagot niya na parang walang anuman. Itay, nanay, bukas ng umaga, babalik kayo sa probinsya para tumira ng ilang araw. Kapag nagkaroon ng progreso sa kaso ni Yuan, agad ko kayong ipapaalam. Nagisip si Chen Jiangwo at tumango bilang pagtugon. Alam niyang kung mananatili siya, mababalaho lang kayo. Kaya kinabukasan ng umaga. Simple lang sina Chen Jiangwo at Likiulan. Nagayo sila ng kaunti at umalis. Ang plano mo sa paghihiganti ay sa wakas maaari ng isagawa ng unti-unti. Sa parehong oras, sa ihik ng ospital, si Huang Mao ay nakahiga sa kama at humihinga ng malakas. Nang isipin ang nangyari kahapon, siya ay nanginginig pa rin sa takot. Kahapon, hindi talaga iyon laban. Iyon ay pamamaslang. Sino ang makakapag-isip na ang isang tao na mukhang estudyante ay ganyan kasarap? At ang kanyang estilo ng pagputol ay kasing tumpak ng operasyon sa puso. Sabi ng doktor, kung ang talim ay umusad pa ng ilang sentimetro, ang kanyang puso ay mapapasukan na. Sa oras na iyon, kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas sa kanya. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig ng buksan ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng maluwag na suit ang pumasok. Pumasok siya at agad na ibinigay kay Huang Mao ang isang card. Nandoon ang pera mo sa loob. Kung mangahas kang magsalita tungkol sa bagay ni Pang Jie, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Isinara ni Huang Mao ang kanyang mga mata at sumangayon ng walang magawa. Sa lalong madaling panahon, umabot ang balita sa mga magulang tulad ni Fang Long.
Si Fang Long ay nagulat din. Si Huang Mao ay may pangalan na sa kalsadang ito. Ngunit hindi niya maayos si Chen Sheng. Halos siya ay mapatay pa. Kung hindi, magulat tayo sa pulis. Si Huang Mao ay nasugatan ni Chen Sheng. Galit na sinabi ni Liang Xiaohong. Gusto mo bang mamatay ako? Si Fang Long ay nagreklamo ng hindi maganda. Malamig na sinabi ni Wang Hongli. Kung iulat ito, hindi makakaligtas si Fang Long sa kanyang responsibilidad. Pagkalipas ng ilang minuto, sumigaw si Zhang Zongsheng, ama ni Zhang Kai. Gusto mo, gawin mo. Hayaan na siyang hatulan. Hindi ko talaga maisip na kaya ng isang tao ang ganyang kalakas. Mas malakas pa ba siya kaysa sa aming ilan? Unahin nating ilabas ang mga bata upang magtago muna. Kapag nalutas na ang bagay na ito, saka natin sila pauwiin. Tama, ilabas ninyong lahat ang mga bata. Sa kabilang dako, lumabas ka at nakaabot sa kanto ng ilang mga kalye. Hindi nagtagal, may isang lalaki na bumaba mula sa isang bus. Ang taong ito ay may mabuhok na mukha, nakamaski at may suot na sombrero. Nang makita ka, umiti siya ng maluwang. Kumunot ang iyong noo, nasaan ang mga bagay? Shengje, pwede bang huminga muna ako? Sigurado akong dala ko ang mga bagay na gusto mo. Pero dati, hindi mo ba ito kinamumuhian? Paano ngayon ay nagugustuhan mo na ito? Ang may mabuhok na mukha ay medyo nagtaka. Kailangan ko bang iulat sa iyo ang ginagawa ko? Nais ko lang malaman. Shengje, kung sa tingin mo ay abala, wag na lang magsalita. Ang buhay ko ay kay Shengje. Napatay ang kapatid kong babae. Sila ang ilang kaklase nila. Ano? Nakatulala ang taong may balbas nang marinig ito. Nangiyelo siya sa takot. Pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang kamao na may mabangis na anyo. Shengje, tinawag ko na ang mga kapatid. Ipadala ang mga taong iyon sa lupa. Hindi ka makagalaw, kami na lang. Pero narinig mo ito, umiling ka. Kinuha mo ang paketing nasa kamay ng taong may balbas. Ako na ang bahalang kumilos sa bagay na ito. Walang sinuman sa inyo ang dapat gumalaw kung walang utos ko. Tumango ang taong may balbas ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay ayos niyang inayos ang brim ng kanyang sombrero at umalis. Tumingin ka sa paketing nasa kamay mo at kumunot ang iyong mga mata. Pagkatapos ay inilagay mo ang mga bagay sa isang bus at umalis. Sa lalong madaling panahon, sa banyo ng ikawalang palapag ng Hongshen Group, may dalawang empleyado na nag-uusap. Bigla ang bumagsak ang isang lalaki sa tabi. Isang lalaki ang sumigaw at nais na tumakbo palabas. Pero hinawakan siya sa likod sa buhok. At pagkatapos noon, wala na siyang alam. Makalipas ang ilang minuto, nakasuot ka ng maskara at peking buhok. At isang sombrero, lumabas ka mula sa banyo. Diretsong pumunta sa opisina ni Wang Hongli sa itaas. Sa mga sandaling ito, si Zhong Hongli ay nasa labas na nakikipag-usap tungkol sa isang bagay. Kaya ginamit mo ang A brand para linlangin ang gwardiya sa pinto. Pagkatapos ay masiglang pumasok ka. Sunod ay inilagay mo ang isang bag sa drawer ng mesa ni Wang Hongli. Matapos ang kaunting galaw, agad kang lumiko at umalis sa likurang emergency exit. Mga isang oras ang lumipas, may isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa kumpanya. Naghintay ka ng mga 15 minuto bago tinawagan ang isang numero. Sino to? Agad na sinagot ang tawag. Narinig ang boses ni Wang Hongli na may galit. Ito ang kanyang pribadong numero, kadalasan walang nakakaalam nito. Siya ay labis na nagtataka kung sino ang kausap. Wang Hongli, nasa ikatlong drawer ng iyong mesa ang regalo na ibinigay ko sa iyo. Ikaw si Chen Sheng. Malinaw na naaalala ni Wang Hongli ang iyong boses. Agad niyang nakilala sa boses. Wala kang sinayang na salita at agad mong pinatayan ang telepono. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi at nanood ng nangyayari. Anong gusto mong mangyari, ikaw? Dito, sumisigaw si Wang Hongli sa telepono. Ngunit walang tumugon mula sa loob. Akala ng batang ito ay matatakot ako sa iyo. Sa loob ng ilang araw, makikita mo ang mangyayari sa iyo. Nagmura si Wang Hongli at ibinaba ang telepono. Agad na tinuklas niya ang kanyang mesa sa opisina na may pagusisa. Isang itim na bag ito. Mukhang may laman itong isang bagay. Ano ito? Tinuklas niya ito at tumingin. Agad siyang napanganga. Si Chen Sheng ay nakakuha ng bagay na ito. At ginawa pa niya ito nang walang kahit sinumang nakapansin. Ipinatong niya ito sa sarili niyang opisina. Biglang nagbago ang itsura ng buong mukha niya. Agad siyang tumakbo sa banyo upang gamitin ang tubig para linisin ito. Nang mga sandaling iyon, ang pinto ng kanyang opisina ay tinadyakan. Isang grupo ng mga nakaputing gwardiya ang pumasok. Sa ilang saglit, pinadapa na siya sa lupa. Kinuha ang bagay na hawak niya sa kamay. Ang ulo ni Wang Hongli ay umuugong. Napagbintangan ako ng walang kasalanan. At ginamit pa ang ganitong simple at magaspang na paraan. Pinasisisi ang sarili sa pagkawalang ingat at walang paghahanda. Sino ang makakapag-isip na isang batang walang karanasan ay makakagawa ng ganito? Ano nga ba talaga ang iniisip niya? Para sa isang patay, talagang ganito na ba? Nakita si Wang Hongli na dinadala sa kotse pulis. Sa hindi kalayuan, dahan-dahan kang tumayo at umalis. Ito pa lang ang unang hakbang ng plano mo. Saka pa lang nagsisimula ang palabas. Pagsapit ng gabi, huminto ka sa harap ng isang villa habang nakasakay sa motorsiklo. Matapos makumpirma ng paulit-ulit na tama ang address, pinatay niya ang makina at bumaba ng sasakyan. Wang Yuehong, kahit na ipinanganak kang may magandang kapalaran. Pero ang iyong masayang buhay ay nagtatapos dito.
Tahimik na binanggit mo ang isang pangungusap at tahimik na pumasok. Samantala, sa loob ng villa, si Wang Yuehong. Ibinaba niya ang cellphone at may mukha na labis na nag-aalala. Nakakainis na Chen Yuan, patay ka na, tapos ang kapatid mo ay makikialam pa sa akin. Kung alam ko lang, dapat ay itinapon ko na ang iyong katawan sa ilalim ng ilog. Para hindi na kailanman makita ng pamilya mo. Ngayon, hindi na ako makalabas para ma-enjoy. Kasalanan mo lahat ito, pati na rin ang mga daliri ko. Kailangan kong ipabayad sa iyong kapatid ang kanyang mga kasalanan. Gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan hanggang sa hindi na siya makabangon kailanman. Sa mukha ni Yuehong ay lumitaw ang isang kang bagsik na hindi tugma sa kanyang edad. Ngunit sa oras na iyon, isang usok ng itim na umakyat agad mula sa hindi kalayuan. Kailangan na. Nagmamatigas ang apoy sa villa. Bilisan mo, tulungan ang sunog. Narinig lamang ang mga boses ng mga bodyguard na nagugulumihanan. Si Wang Yuehong ay nagulat din sandali. Lumaki siya na pinapahalagahan ng kanyang mga magulang at wala pang malaking pagsubok na naranasan. May kaunting pakiramdam ng pagkalito. Broom! 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 Bigla ang umingay ang tunog ng motor. Tumingin si Wang Yuehong sa isang nakasuot ng itim na damit na binabaybay ang daan. Nakapaloob siya sa mga itim na damit na may natitirang mga mata sa labas. Parang isang nag-iisang wolf. Tumigil ka. Alam mo ba kung anong lugar ito? Agad na humarap ang bodyguard na nakatayo sa pintuan. Hinugot niya ang AC mula sa bewang niya. Ngunit ang binatilyo ay agad na nagmaneho ng maayos. Ang likurang gulong ng motorsiklo ay malakas na tumama sa mukha ng bodyguard. Agad na nawala ng malay ang bodyguard. Pagkatapos, isang talon at hinila niya ang buhok ni Wang Yuehong. Sino ka? Ako ay mula sa Hongchen Group. Isang malakas na tunog na dong. Ang binatilyo ay hindi nagaksaya ng salita, sumuntok ng direkta sa kanya. Sa ilalim ng kanyang kaliwang panga at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay madali niyang inangat ito sa kanyang balikat at umakyat sa motor. Mabilis na umarangkada palayo. Doon lang nag-react ang mga bodyguard na nagligtas ng apoy. Hindi maganda. Nahulog ang dalaga sa mga kamay ng iba. Agad ipaalam sa boss. Wala nang silbi ang pagtawag ngayon. Nakalimutan mo. Nakakulong na ang boss ngayon. Di nagtagal, isang karaniwang bakura ng pamilyang magsasaka. Parang hinila mong hayop si Wang Yuehong at itinapon sa likod bahay. Unti-unti siyang nagmulat ng mata. Nang makita niya ang lahat sa harap niya, bigla siyang nagbago ang kulay ng mukha. Si Chen Sheng ito. Kapatid siya ni Chen Yuan. Tumingin siya sa iyo na nakaupo at naninigarilyo na walang ginagawa. Nahulaan niyang ginagamit mo siya bilang hostage para makuha ng pera. Kaya agad siyang nagsalita, nanginginig ang boses. Pakiusap, pakawalan mo na ako ngayon. Kaya kong isipin na hindi ito nangyari. O baka gusto mo ng pera. Ano man ang halaga, maibigay ko sa iyo. Basta sabihin mo lang ang halaga. Pera, may nabuo sa iyong mukha na isang pangaasar. Kung gusto ko ng pera, sana nakuha ko na ito noong una. Bakit kailangang hintayin hanggang ngayon? Dumating ka sa harap ni Wang Yuehong at tinitingnan siya mula sa itaas. Sa susunod na segundo, pinagsasampal siya. Agad siyang tinamaan ng dugo mula sa ilong. Tulong! Ang sakit! Si Wang Yuehong ay patuloy na umatras habang sumisigaw ng malakas. Nagtawanan ka sa sarili mo ng ilang beses. Sinampal lang kita at sumisigaw ka na ng sakit. Ang kapatid kong babae ay sinaksak niyo ng 100 beses. Naisip niyo ba kung gaano siya kasakit? Yumuko ka at hinawakan ang buhok ni Wang Yuehong. Hinila siya at marahas na ikinaska sa lupa. Si Wang Yuehong ay sumisigaw ng pagdurusa. Ang anit niya ay nagkalat na. At marami pa ang nahulog na buhok. Chen Sheng, hintayin mo. Si Wang Yuehong ay umiiyak at sumisigaw. Noong araw na pinatay namin si Chen Yuan, ang huling saksak ay hindi ko ginawa. Matapos kong saksakin si Chen Yuan, buhay pa siya. Ang mga huling saksak ay kay Sangkai. Noong araw na iyon, nagmakaawa na si Chen Yuan sa kanya. Humihiling siya'y palayain. Sinabi pa na ang kapatid niya ay uwi sa loob ng ilang araw. Gusto niyang makita ang kanyang kapatid na lalaki. Pero hindi pa rin siya pinabayaan ni Sangkai. Hanggang sa siya ay mamatay. Si Yuehong ay humahawak sa iyong pantalon at taimtim na humihingi ng tulong. Si Sangkai ang tunay na utak sa insidenteng ito. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Nakikiusap talaga ako sa'yo. Nang marinig iyon, hindi mo namamalaya na tumatakbo na ang iyong luha. Wala nang mas masakit pa rito. Sa huling eksena, ang iniisip ng kanyang kapatid ay ang kanyang sarili. Pero hindi niya naingatang mabuti ang kanyang kapatid. Gusto kong bumagsak ang lahat ng mga demonyo. Scream ka ng malakas at hinugot ang kutsilyo mula sa iyong baywang patungo kay Wang Yuehong. Isang saksak sa kanyang leg, nagiwan ng malalim at pulang marka. Pagkalipas ng sandali, ang iyong tahimik na paghinga ay narinig sa kanyang tainga. Huwag kang mag-alala, hindi pa kita papatayin. Pinatay mo ang aking kapatid at pinagdaraanan ng aming pamilya ang ganitong sakit. Kung papatayin kita sa ganitong paraan, hindi ba't sayang lang? Unti-unti mong makikita ang iyong pamilya na nagugunaw. Nakatingin habang pinapatay ko ang iyong mga magulang. Ganyan talaga ang tinatawag na mata sa mata. Tama ba? Nakatigil ang mga mata ni Yuehong. Basang-basa ang ilalim niya. Ang hindi mapigilang takot ay umaakyat mula sa kanyang takong. Sira ulo.
Ang taong ito ay isang baliw. Nasaan ang iba ngayon? Tanong mo ng mahinahon. Hindi ko alam. Lahat sila ay nagtagong mga anak. Sa mga nakaraang araw ay wala kaming komunikasyon. Alam ko talagang mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sa bagay ni Chen Yuan, gagawin ko ang lahat upang mabayaran kayo. Hindi na ako mga api ng tao sa hinaharap. Wawa. Nakatakot si Wang Yuehong at umiyak. Mula pagkabata, anuman ang nangyari, nandyan ang ama niya upang ayusin ito. Lalo na siyang hindi natakot kaninuman. Sa pagkakataong ito, talagang natakot siya. At ikaw at ako'y nakatingin sa kanya ng malamig. May ilang pagkakamali na maaari mong gawin. May ilang pagkakamali na kapag nagawa mo, wala nang balikan. Hinawakan mo ang buhok ni Yuehong at dinala siya sa likod bahay. Binuksan mo ang pinto ng bodega at itinapon siya sa loob. Nahulog si Wang Yuehong sa bodega at sumigaw ng malakas. Pagkatapos ay narinig ang nakakagimbal na mga sigaw na puno ng takot. Matagal nang hindi inaasikaso ang bodega. Iba't ibang uri ng mga insekto at daga ang namumuhay sa loob. Tumingin ka ng may kasiyahan. Susunod, haharapin mo ang pinakamahirap na mga araw sa iyong buhay. Maghanda ka na. Kasabay na nakakalungkot na mga sigaw ni Wang Yuehong. Dahan-dahan mong isinara ang pinto ng bodega. Samantala sa tahanan ni Wang Yuehong, Ginang, nakuha ang dalaga ng isang tao. Ang taong iyon ay masyadong mabilis kumilos. Wala kaming oras para tumugon. Sa harap ng isang magandang babae, isang grupo ng mga bodyguard ang nakatayo ng sabay-sabay. Walang galang, tumayo ang dalaga. Itinaas ang kamay at binigyan ng sampal ang pinuno ng mga bodyguard. Ang babae ay si Qin Suhua, tunay na ina ni Wang Yuehong. Siya rin ay isang malupit na tao. Marami ang mga bagay na ginawa ni Wang Hongli. Lahat ng iyon ay mga ideya na galing sa kanya sa likod. Ngayon, si Wang Hongli ay naaresto at dinala sa loob. Siya ay abala sa paghahanap ng mga koneksyon. Sobrang gulo na ng sitwasyon. Subalit, si Yuehong ay nagkaproblema sa oras na ito. Agad mo akong bigyan ng report. Tingnan kung sino ang humuli kay Yuehong. Kailangan kong parusahan siya. Ito ay ang ginang. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Qin Suhua. Ito ay tawag mula sa kumpanya. Ginang, tungkol sa mga bagay ng Ginoo sa kumpanya. Ang mga tao sa loob ay tila naguguluhan sa tunog. Huwag mo nang ipaalam sa akin ang mga bagay na ito. Ikaw na ang bahala sa mga iyon. Nandoon pa rin siya sa loob. Ayokong makabala. Hindi na nakapagantay si Qin Suhua na magsalita ang kausap at nagputol. Napilitan ng tao sa telepono na isara muna ito. Gusto sana niyang sabihin. May mga tao nang nagsimulang kumilos sa mga bahagi ng kumpanya ni Wang Hongli. Kung ganito ang mangyayari, hindi siya tatagal ng 1 linggo bago siya magbago mula sa fee major. Ang shareholder ay naitulak pabalik sa shareholder meeting at naupo sa malamig na bangko. Pero tila hindi na kailangan ang aking pag-aalala. At sa mga sandaling ito sa piitan, nakikipagkita si Wang Hongli sa isang abogado na may salamin. Ginoong Wang, ang iyong kaso ay iniimbestigahan din ng istasyon ng pulis. Ngunit hindi paborable ang sitwasyon para sa iyo. Sinabi niya ang katotohanan. Tiyak na si Chen Sheng. Siya ang nagtakda sa akin. Halos mabaliw na si Hongli. Hawak ang kwelyo ng abogado, sumigaw siya. Alam ko. Sa oras na ito, kalmado ang abogado. Iyon ay sadyang itinakda ni Chen Sheng para mapahira ng iyong fingerprint. Ano? Biglang nakaramdam si Wang Hongli ng labis na panghihina. Paano siya naging sigurado na mahahawakan ko iyon? Paano rin sila nakapag-schedule na darating ang gwardya sa oras na iyon? Sobrang walang katwiran ito. Siya talaga ay isang karaniwang tao. Punong-puno ng takot ang mga mata ni Wang Hongli. Inayos ng abogado ang kanyang salamin. Hindi rin siya sigurado na mahahawakan mo iyon. Hindi rin sigurado na darating ang gwardya sa oras na iyon. Ngunit naglagay siya ng mga bagay sa iba't ibang lugar sa iyong opisina. Kahit sa loob ng sasakyan ay mayroon. Ano? Si Wang Hongli ay ganap na ng hina. Ang pagsubok na ito ay hindi ko talaga maiiwasan. Pero talagang wala akong ginawang masama. Kailangan ko bang magdusa ng kasalanan ng iba? Sinabi ng abogado ng seryoso. Tungkol dito, makakaasa ka. Nangako ako na hindi ka nila mapaparatangan. Gagawin ko ito kaagad. Nang panahong iyon, biglang tumunog ang cellphone ng abogado. Sinagot niya ito at nagbago ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ibinigay ang cellphone kay Wang Hongli. Sa loob ay naririnig ang umiiyak na tinig ni Qin Suhua. Matandang Wang. Nahagip ang anak na babae. Ang mundo ni Wang Hongli ay tuluyang gumuho. Kasabay nito, sa isang private room ng bar, si Zheng Hui, isang shareholder ng Hongchen Group, ay kasalukuyang umiinom dito kasama ang ilang tao. Sa mga nakaraang araw, talagang nasa magandang takbo siya. Sa loob ng ilang araw, nakuha na niya ang pinahirapan ni Wang Hongli. Nakuha ang kayamanang pinagsikapan sa loob ng mahigit 10 taon. Huwag nang pag-usapan kung gaano ito kasaya. Alam niya na pangunahing dapat pasalamatan ay isang tao. At iyon ay ikaw. Nang maisip ito, agad siyang kumuha ng telepono para tawagan ka. Ginoong Chen, medyo natapos ko na ang mga bagay tungkol sa Hongchen Group. Pero may kaunting problema pa ang asawa ni Wang Hongli, si Qin Suhua. Dumating ang malamig mong tinig sa telepono. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa ang taong ito. Sa ilang araw, siya ay mawawala. Biglang nagbago ang mukha ni Zheng Hui.
Matinding takot ang naramdaman niya at ibinaba ang telepono. Sa tono ng boses mo, mukhang nais mo talagang patayin si Qin Suhua. Akala niya ay natapos mo na ang ginagawa mo. Tinatayang kapag lumabas na si Wang Hongli mula sa loob, dapat natapos na ang mga bagay-bagay. Pero sino ang nakakaalam na ito ay simula pa lamang? Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa katabi niyang tao. Nahanap mo na ba ang mga bagay na pinapahanap ko sa'yo? Isang lalaking nakasuot ng salamin sa tabi ay itinaas ang kanyang salamin. Ang kanyang ekspresyon ay medyo malalim. Kuya Hui, hindi ko alam kung narinig mo na ang tungkol sa Kang Tian Hui. Kang Tian Hui, hindi alam ni Zheng Hui kung ano ito. Isang medyo mysterious na organisasyon ito. Kaunti lang ang kaalaman ko tungkol dito. Pero ayon sa aking kaalaman, malamang na may kinalaman si Chen Sheng sa Kang Tian Hui. Siya sa atin mo agad. Tingnan kung ano talaga ang ginagawa ng langit na ito. Samantalang ikaw ay kakauwi lang at direkta nang pumunta sa silong. Narinig ni Wang Yuehong ang ingay at nagsimula siyang sumigaw ng tulong. Kuya, pakiusap, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Mamamatay na ako sa uhaw. Nagbigay ka ng malamig na tawa. Gusto nang uminom ng tubig. CJ, kinuha mo ang iyong cellphone at nag-record. Sabihin mo ang iyong mga nagawang kasalanan. Kapag nasiyahan ako sa sagot mo, bibigyan kita ng tubig. Nang marinig iyon, biglang lumuhod si Yuehong. Umiiyak at humihingi ng tawad siya. Ang pangalan ko ay Wang Yuehong. Kasama ko si Chen Yuan sa iisang klase. Ako ay isang hayop, hindi ako tao. Ako ay basura. Muli nang namula ang iyong mga mata. Kung sana ay nakabalik ako ng mas maaga. Hindi sana nangyari ang ganito. Ngayon, anuman ang sabihin ay huli na. Isinara mo ang pinto ng silong sa isang tunog at nagayos na umalis. Nasaan na ang tubig na ipinangako mo sa akin? Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Hindi ka maaaring hindi tumupad sa iyong salita. Narinig ang sigaw ni Wang Yuehong mula sa loob. Siyempre, ibibigay ang tubig. Hindi ka naman tao na walang salita. Matapos ang ilang sandali, nagdala ka ng isang takure ng mainit na tubig. Sa sandaling binuksan ang bodega, ibinuhos mo ito. Di nagtagal, sa bahay ni Wang Yuehong. Si Qin Suhua ay abala sa kanyang kumpanya, puno ng stress. Biglang tumunog ang telepono. Agad siyang tumingin pababa, at sa isang iglap, siya ay nagulat. Ang nilalaman ng video ay si Wang Yuehong na nakaluhod sa lupa. Sa kanyang hindi maayos na damit, puno ng sugat, siya ay umiyak at umamin ng pagkakamali. Bigla ang nahulog ang telepono sa lupa. Una, si Qin Suhua ay nagsimulang magpalpit. Pagkatapos, isang di matukoy na galit ang umusbong mula sa kanyang mga paa. Hindi mawari na ang kanyang sariling anak na babae ay pinagdaraanan ng ganitong pagdurusa. Tiyak na isa iyon sa mga tao ng pamilya Chen. Una, tumawag siya sa Security Bureau. Pagkatapos, agad siyang umalis kasama ang 15 tao papunta sa iyong bahay. Lahat kayo ay sumunod sa akin mamaya. Pagdating doon, dapat ay talagang gawain ito sa kanila. Kailangan nilang ibigay ang aking anak na babae. Ang mga tao sa likod ay nagkakasundo at tumutnod. Sa ganitong paraan, nagmadali ang grupo na sumakay sa sasakyan. Si Qin Shu ay sumakay sa isang mamahaling sasakyan sa harapan. Pagkapasok niya, tinawagan niya ang kanyang abogado. Ngayon ay naghahanda na akong pumunta sa bahay ni Chen. Naghahanda ka bang tumulong sa aming depensa? Kahit gaano pa ito kamahal. Gusto ko ring mamatay ang lahat ng tao sa pamilya ni Chen. Pagkatapos sumigaw ng isang linya, nanginig sa galit si Qin Suhua. Mukhang galit na galit ang ginang. Hindi ko alam kung naiisip ba ng nawawalang tao ito. Kung ang nangyari ay ang iyong anak na babae, mas magiging mabuti ba ang pakiramdam mo? Sa oras na ito, lumingon ang driver sa unahan na may malamig na boses. May mukha siyang parang bata. Mukhang wala naman siyang kapansin-pansing katangian. Pero may mga mata siyang kumikislap na may nakatagong pagnanais na pumatay. Sino ang taong ito? Naghahabag si Qin Shu. Hindi ito ang sarili niyang driver. Ngayon lang siya nakakaamoy ng amoy ng dugo sa sasakyan. Isang nakakatakot na ideya ang sumulpot sa kanyang isipan. Ang driver ba ay nagkaproblema na? Sino ka ba talaga? Naglakas loob kang saktan ang aking trooper. Gusto mo bang mamatay? Sumigaw si Qin Suhua. Pero bago pa niya natapos ang kanyang sinasabi, nahawakan na ng kalaban ang kanyang buhok. Nahawakan ito ng mahigpit ng kabilang panig. Malakas itong bumangga sa bubong ng sasakyan. Pagkatapos, isang malamig na boses ang sumaksak sa kanyang tainga. Ako si Chen Sheng. Nakababatang kapatid ni Chen Yuan. Maligayang pagdating. Dumating ka sa ESA. Isang oras mamaya, babalik ka sa maliit na bukirin. Ibinuhos ni si Qin Suhua sa bodega. Nanay, nakita ni Wang Yuehong ang mukha ng babae. May sumunod na napakasakit na sigaw. Pero sa susunod na segundo, may pumasok na ideya sa kanyang isip. Umaasa pa siyang darating ang kanyang mga magulang para iligtas siya. Pero ngayon, dinala rin ni Chen Sheng ang kanyang ina. Ano na ang gagawin niya ngayon? Nakita rin ni Qin Suhua si Wang Yuehong sa tabi, punong-puno ng takot. Napasigaw siya ng, anak ko. Pero agad siyang nagalit sa kanyang ekspresyon. Anong amoy ito sa kanya? Ang sakit ng ulo. Tinitigan mo sila ng may interes. Kapag sila ay mas nasasaktan, mas natutuwa ka. Ang nambabuli sa kapatid na babae. Wala ni isa ang dapat maiwan. Si Qin Suhua ay sandaling nakuha ang diwa bago siya agad na nakabawi. Binata,
Alam ko na ang tungkol sa kapatid na babae ay labis na nakaapekto sa iyo. Pero ito'y simpleng biruan at harutan lang ng mga bata. Sino ang walang nagawang pagkakamali? Kaya't palayain mo kaming dalawa. Tinitiyak naming hindi ito magiging issue. At pagbalik namin, siguradong ibibigay namin sa iyo ang makatarungang kabayaran at paliwanag. Isipin mo muna. Sa hinaharap, hawak mo ang mataas na kabayaran. Hindi ba't mas magandang ma-enjoy sa natitirang buhay mo? Bakit kailangan pang makipaglaban na parang may mamatay? Sa narinig mo, napangisi ka. Ayaw ko ng kahit isang sentimos na kabayaran. Ang gusto ko lang ay bumaba kayong lahat. Sa susunod na buhay, sana mapunta ka sa mas magandang pamilya. Nang marinig ni Qin Suhua at Wang Yuehong ang mga salitang ito, ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Sa sandaling ito, may pumasok na kaisipan sa kanilang mga isipan. Ang batang ito ay talagang baliw. Hindi kailangan ng pera, buhay ang kapalit. Ito ba ay isang normal na tao? Mukhang nasisiyahan ka sa kanilang takot. Pero maaari kong bigyan kayo ng pagkakataon. Isa lang sa inyong dalawa ang pwedeng mabuhay. Kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay, kayo na ang magdesisyon. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa maya-maya. Nang matapos ang kanyang sinasabi, biglang bumigat ang puso ni Qin Suhua. Hindi pa siya nakakapagsalita. Narinig ang boses ni Wang Yuehong. Gusto kong mabuhay. Pwede bang patagilid mo akong mabuhay? Sa totoo lang, matanda ka na at nabuhay ka na ng sapat. Taon-taon, pupunta ako para bisitahin ka. Magdadala ako ng mas maraming papel na susunugin para sa iyo. Sa sandaling ito, naguluhan si Qin Suhua. Ang sariling anak ay pinapapamatay siya. Ang mahalaga ay gusto rin niyang mabuhay. Kapag nawala siya, mawawala na rin ang lahat. Kung mawala siya, wala nang natitira. Kaya't hinablot niya ang buhok ni Wang Yuehong. Malupit na binigyan siya ng 2 sampal. Walang hiya. Sinasabi mo bang may katwiran ang mga ito? Ako nga pala ay pinapagawa mo sa akin na mamatay. May natitira ka pang konsensya. Agad siyang lumingon sa iyo at nagsalita. Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Si Wang Yuehong ang gumawa nito. Bilang mga magulang, magtuturo lang kami pero hindi na namin kayang kontrolin ang lahat. Siya ang gumawa ng kasalanan, kaya siya rin ang dapat managot. Hindi na namin siya palalampasin muli. Kung gusto mong pumatay, gawin mo na. Kung kinakailangan, maaari namang makagawa muli ng isang bata. Nang marinig ito ni Wang Yuehong, agad siyang nagalit. Nakipag-ugnayan siya kay Qin Suhua. Ang laban sa pagitan ng dugo ay talagang kahanga-hanga. Tahimik kang nakaupo doon at nanonood ng palabas. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paglalandi. Talagang anong uri ng mga magulang, ganyan din ang anak na babae. Sa isang iglap, nahulog na sa kahirapan si Wang Yuehong. Talagang malupit si Qin Suhua sa ginawa niya. Pinipiga siya sa lupa at sinisipa ng todo. Hindi mo akalain na mag-ina pala sila. Ang dati maayos na tahanan ay iyong winasak. Kung hindi dahil sa iyong pagiging mayabang at pang-aapi sa ibang tao sa labas. Paano nangyaring ganito ang mga bagay? Ngayon isa ka ng walang silbi. Mas mabuti pang mamatay ka na. Sinasakal ni Qin Suhua ang kanyang leg. Ang ekspresyon ay nakakatakot at nakakasindak. Nataranta si Wang Yuehong sa eksenang ito. Palaging inaalagaan ni Qin Suhua ang kanyang sarili. Kahit pa siya ang nakagawa ng napakalaking kasalanan. Kaya niyang tawanan lang ang mga pagkakamali. Ngunit ngayon, nais na niyang patayin ang sarili. Nanay, bitawan mo ako. Talagang ayaw kong mamatay. Anak mo ako, babae pa man din. Paanong nagawa mong gawin yan? Si Wang Yuehong ay sumisigaw ng buong lakas. At pagkatapos, wala nang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Makakagawa lamang siya ng tunog na parang naluluma at napupunit. Ngunit si Qin Suhua ay parang isang demonyo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya pinapatay si Wang Yuehong. Ngunit sa oras ding iyon, isang kutsilyo ang nahulog sa tabi ni Wang Yuehong. Sinadya mong ihagis yon. Ngayon, ayaw mo pang mamatay si Wang Yuehong. Hindi pa niya naranasan ang sakit na dapat niyang maranasan. Hindi nagisip si Wang Yuehong at nahawakan ang kutsilyo. Malakas niyang itinaga ito kay Qin Suhua. Agad na naguluhan si Qin Suhua. Tumingin siya pababa sa kutsilyong nakausli sa kanyang puso. Punong-puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mukha. Ang sarili niyang anak na babae ay hindi inaasahang. Dumugo ang bibig ni Qin Suhua at nahulog sa lupa. Hindi ko sinasadya. Ayaw kong gawin ito. Tinitigan ni Yuehong si Qin Suhua na nakahiga sa lupa. Parang naguluhan ang buong pagkatao niya. Ang taong ito ay kanyang ina. Ngayon ay siya na mismo ang pumatay dito. Pagtaga sa ina ito, ang ganda ng iyong pagpapakita. Ngayon, maaari ka nang magpatuloy sa buhay. Pero kung gaano katagal ka mabubuhay ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Matapos mong sabihin iyon ng malamig, isinara mo ang pasukan ng bodega. Sandali lang, nandyan pa ang nanay ko sa loob. Pwede mo ba siyang ilabas muna? Takot na takot ako. Mula sa loob ay lumalabas ang malungkot na iyak ni Wang Yuehong. Sa kabilang panig, sa mga nakaraang araw, nakaranas ng maraming paghihirap si Wang Hongli sa loob. Dahil sa sobrang masamang epekto ng pangyayaring ito. Kung may mangyari talaga, wala ni isa sa atin ang kayang managot. Pero pagkatapos ng araw na ito, mas malaya na si Wang Hongli. Sa sandaling ito, siya ay nakahiga sa matigas na kama habang naglalaro ng cellphone. Bigla, tumunog ang kanyang WeChat. Isang mensahe mula kay Qin Suhua ang natanggap niya. Nang buksan niya ito, agad siyang napatigil.
Sa larawan, may nakatusok na bagay sa dibdib ni Qin Suhua. Ibinuhos si Di sa bodega. Sa tabi niya ay si Wang Yuehong na umiiyak. May tao. Gusto kong makakita ng abogado. Agad siyang sumigaw ng malakas. Pero mabilis na binawi ang AC na ipinadala. Gusto mo lang na makita niya ang AC na iyon. Ayaw mong maging ebidensya ang mensaheng ito. Umuugong ang ulo ni Wang Hongli. Sino ang gumawa ng ganitong kalupitan? Binihag ang kanyang anak na babae at pinatay ang kanyang asawa. Kasabay nito, umabot din ang balitang ito kay Fang Long at iba pa. Tinawag niya ang iba pang mga magulang upang pag-usapan ang mga hakbang. Nawala na rin ang asawa ni Wang Hongli. Tiyak na ginawa ito ni Chen Sheng. Na-underestimate natin siya. Humina ang boses ni Fang Long at tila naging walang lakas. Akala natin ang kalaban ay isang bata lamang. Ngayon, mukhang mas mature pa ang kanyang pag-iisip kaysa sa mga matatanda. Sa mga bagay na nagawa niya sa ngayon, sapat na para sila'y magulat. Una, si Wang Hongli ay ipinasok. Pagkatapos, nawawala si Wang Yuehong. Ngayon, pati si Qin Suhua ay nawawala na rin. Mukhang gusto lamang niya ng busy. Kung hindi, wala tayong ibang paraan kundi gumamit ng ibang pamamaraan. Malalim na huminga si Zhang Zongsheng. Maaaring hindi ganoon kadali ang paghuli sa kanya sa pamamagitan ng mga nagkukwento ng kanilang sarili. At kahit na mahuli siya, hindi naman siya maaring maparusahan. Mas mabuti pang gamitin natin ang ating paraan upang aalisin siya. Nang marinig ito ni Gao Chenhong, lumitaw ang isang matalim at mabagsik na ekspresyon sa kanyang mga kilay. Ako ang bahalang umasikaso sa bagay na ito. Kilala ko ang isang kuya na nasa ilalim ng mundo. Sikat siya sa ibang lalawigan. Siguradong kaya niyang ayusin ang ganitong bagay. CJ, basta't matanggal si Chen Sheng. Ano man ang halaga, ayos lang. Agad na nagbigay ng kanyang opinyon si Fang Long. Nakakakilabot ka talaga. Kailangan kang pigilin habang maaga pa. Kung hindi sila makakatulog ng maayos sa hinaharap. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Gao Chenhong mula sa tawag. Nagbigay ng presyong 3 milyon ang kausap. At kailangan muna naming ibigay ang 1.5 milyon. Medyo sobra ang 3 milyon para sa isang buhay. Pero hindi naman kulang sa pera ang ilan sa kanila. Pagkatapos pag-isipan, sabay-sabay nilang ibinigay ang pera. Sa ganitong paraan, kinabukasan ng umaga, nag-jogging ka. Biglang tumunog ang iyong telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Si Chen Sheng. Ang mga tao sa paligid ay tumatawag sa akin na Cheng bilang paggalang. Kung hindi ka magagalit, pwede mo rin akong tawaging ganun. Walang emosyon ang boses ng kausap. May kailangan ka ba? Mukhang hindi ka interesado at malamig ang iyong tanong. Pumunta ka sa tea house sa Mingsheng Building para pag-usapan ang ilang bagay. CJ, hindi ka na nag-isip at pumayag ka na. Dahil pinili ng kausap na sa tea house. Tiyak na hindi siya handang kumilos. Gusto mong makita kung ano ang sasabihin ng isa. Sa lalong madaling panahon sa Mingsheng Building, pumasok ka ng may lakas. Makikita mong may 15 tao na sa loob ng bahay. Sa gitna ay may nakaupo na isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tangsuit. Nakatayo sa tabi ang isang tao na mukhang katulad mo. Isang binatilyo na halos kasing edad mo. Lahat sila ay may pagkamakawal ang tingin sa iyo. Ikaw na ang Chenji. Umupo ka at uminom ng kaunti mula sa iyong tasa. Bastos ang batang ito. Inutusan ka bang umupo ni Chenji? Hindi ka pa ba tatayo? Ang mga kasama sa tabi ay nagsimula ng sumigaw. Hindi makakaya ang iyong walang galang na pagkilos. Lahat kayo, lumabas kayo ngayon din. Ang kailangan lang ay si Xiaofeng na mag-isa. Si Chenji ay tamad na umusan ng kamay. Bagaman ang mga kasama ay hindi masaya. Pero sumunod pa rin sila at umalis. Tanging ang binatilyo lamang ang nanatiling nakatayo sa lugar. Ngayon lang tumingin si Chenji sa iyo. Chen Sheng, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Si Gao Chenhong ang naghanap sa akin. Katulad ng sinasabi, ang tumanggap ng pera mula sa iba ay may kapalit na responsibilidad. Kami rin ay kumikita sa pamamagitan ng paggawa ng serbisyo. Gayunpaman, nais ko pa ring magbigay ng isang payo sa iyo. Mga kabataan, huwag kayong maging padalos-dalos. Mas mabuti pang may dala kang mas maraming pera kaysa ano paman. Ano ang saysay ng isakripisyo ang iyong buhay para sa isang maliit na bagay na ito? Mas mabuting itaguyod ang buhay na ito para alagaan ang iyong mga magulang sa hinaharap. Nang marinig mo ito, hindi ka nakapagpigil at tumawa. Para bang nakarinig ka ng isang napakalaking biro. Dumating ka ba para makipagkasundo o para lumaban? O gusto mo bang kunin ang pera at ayusin ako sa ilang simpleng salita? Ang sinabi mo ay talagang tumama sa puso ni Chenji. Sa natural na paraan, ganyan ang iniisip niya. Kung maaari namang hindi makipagaway, ayaw niya talagang magkaproblema. Nagbibiro lang. Ang dami nila at makikipagtalo sa isang bata. Kapag kumalat ito, tiyak na magiging kahiyahiya. Ngunit mukhang hindi ka kasing dali nilang mauto tulad ng inaasahan nila. Tumawa si Chenji ng malamig na tawa. Ang kanyang tingin ay agad na naging mapanlin lang. Nagsasalita lang ako mula sa posisyon ng isang taong nakaranas na. Dahil hindi ka nakikinig. Sige na nga, sa loob ng 3 araw. Siguradong mamamatay ka. Kaya tingnan natin kung sino ang mauunang mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, hindi ka na lumingon at umalis. Nakitang bumagsak ang tasa ni Chenji. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Xiaofeng,
Sabihin sa mga kapatid na bukas ay dapat silang nandyan. Laging handang kumilos. Sa kabilang bahagi, umuwi ka. Sinadyang hindi isinara ang pinto para magiwan ng puwang. Alam mong tiyak na susunod ang taong iyon. Talaga, hindi nagtagal at dahan-dahang bumukas ang pinto. Siya nga ang batang si Xiao Feng na kanina ay nasa tabi ni Chenje. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang katawan ay puno ng malamig na pumatay na aura. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala sa iyo. Kuya Sang, sa mga nakaraang araw, wala ako sa Vision City. Patuloy na sumunod kay Chenje sa labas. Ano bang nangyari sa iyo at ikaw ay pinag-uusig? Ang taong ito ay kaibigan mo mula pagkabata. 2 taon na ang nakalipas, umalis ka upang mag-aral sa ibang lugar. Eksaktong iyon ang training institution na kinaroroonan niya. At mula sa panahong iyon nagsimula, muli silang nagkatagpo. Pero 6 na buwan na ang nakalipas, umalis si Xiao Feng sa institusyon at sumunod kay Brother Chen. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay hindi kailanman nagbago. Napangiti ka ng pailalim. Tingnan mo kung sino ang nawawala sa bahay. Masyadong sensitibo si Xiao Feng. Nang pumasok siya, naamoy niya ang kakaibang amoy. Itinulak niya ang pinto at tiningnan ang kwarto. Walang tao sa kwarto ng mga magulang. At pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Chen Yuan. Sa isang iglap, biglang nanginig ang kanyang kamay. At pagkatapos ay lumingon siya ng may pagdududa. Wala na si Yuan. Tahimik kang tumango. Hindi maawat ang pagtingkad ng mga mata mo. Sila'y pinaslang ng 4 na kaklase. Matagal na siyang pinagtitripan. Ako ang nagkulang bilang nakatatandang kapatid. Malalim na huminga si Xiao Feng. Brother Sheng, ano ang plano mo sa hinaharap? Susubukan kong umasa sa aking sariling lakas. Huwag niyo nang pakialaman ang usaping ito. Pinunasan mo ang iyong mga mata at itinaas ang iyong ulo. CJ, kapag may bagong balita, agad kitang ipapaalam. Si Bro Chen ay may tiwala sa akin. Ganito lang ang masabi ni Xiao Feng. Sa ganitong paraan, bumaba kayong dalawa, isa sa unahan at isa sa likuran. Kakaalis lang mula sa gusali. Bigla naming napansin na napapalibutan na ng tao ang pintuan ng barangay. Ang mga nakaparadang sasakyan sa pintuan ay mga mamahaling kotse. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong halaga. At ang mga taong ito ay nakasuot ng magkakaparehong itim na kasuotang inspirado ng dinastyang Tang, na may nakaburda na dragon pattern sa buong katawan. Ang nangunguna ay ang lalaking may balbas na nakita natin noon. Nang makita kayong bumaba ni na ikaw at Xiao Feng, sabay-sabay ang sigaw ng mga tao. Hindi pinabayaan ng langit, walang katapusang buhay. Ang mga kasamaan sa mundo. Tiyak na dapat itong lipulin. Kamusta, Bro Sheng? Sa isang iglap, lahat ng mga kapitbahay ay tumingin sa'yo na may pagkalito. Sila ay lumaki habang pinapanood ka. Ang impresyon mo sa kanila ay isang masunurin at maayos na batang lalaki. Ano na ang nangyayari ngayon? Si Chen Sheng ay naging malaking kapatid na. Sino ang naguto sa inyo na dumating? Mabilis kang nagalit. Ang lalaking may balbas ay humihingi ng tawad at kumakamot ng kanyang ulo. Lahat ng ito ay kasalanan ko, Sheng Je. Ako ang hindi nakapigil sa kanila. Narinig na ba ng lahat ang nangyari sa kapatid na babae? Lahat sila ay nag-aaway upang tumulong sa iyo sa paghihiganti. Sa loob ng 3 araw, nangako kaming pasukin ang Bichen City. Sabi rin ni Xiao Feng sa tabi. Sheng Je, kung magpasya kang kumilos, babalik din ako para tulungan ka. Ngunit tumango ka lang. Salamat sa magandang intensyon, mga kapatid. Pero ang bagay na ito ay handa kong lutasin mag-isa. Kailangan kong patayin ang mga iyon sa aking sariling mga kamay upang makapahinga ang aking kapatid. Kapag kailangan namin kayo, syempre, ipapaalam ko sa inyo. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang umalis dito. At kung may sinumang muling mangahas na labagin ang aking mga utos, ay susundin ang mga alituntunin. Tama, Sheng Ji. Sabay-sabay na tumawag ang lahat, at pagkatapos ay biglang nawala sa komunidad. Para bang hindi sila kailanman naroon. Sheng Ji, kung gayon aalis na rin ako. Tumango ka at hinatid si Xiao Feng palayo. Pagkatapos ay naghanda ng pumunta sa maliit na bahay sa labas ng lungsod para bisitahin si Wang Yuehong. Nasa yugto na rin ang pagbilang ng oras ang kanyang buhay. Gusto mong panoorin niyang masira ang pamilya Wang. Unti-unting mamatay sa pagsisisi at hinanakit. Si Wang Yuehong ay hindi masyadong maayos ang kalagayan ngayon. Siya ay nagsimula ng maghubog dahil sa kakulangan ng tubig. Dagdag pa ang magdamag na pakikisalamuha. Mukhang nagsisimula na siyang mabaliw. Sa sandaling binuksan muli ang silong, siya. Ang kanyang mga sigaw ay umabot din. Chen Sheng, pakiusap, pahalagahan mo ako. Pahintulutan mo akong gawin ang kahit ano. Tiyak na susunod ako sa sinasabi mo. Wala kang gaanong ekspresyon sa iyong mukha, tahimik na sinabi. Ipinapakita na hindi pa ito natutuyo. Kung ayaw mong mamatay, maghanap ka ng paraan. Kung hindi, ang mangyayari sa iyo ay magiging katulad niya. Matapos sabihin iyon, isinarado niya ang pinto. Ang mga sigaw ni Wang Yuehong ay lalong bumagsak. Alam niya ang ibig mong sabihin. Ito ay para ipasa sa kanya ang katawan ng kanyang ina. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Talagang malapit na siyang mabaliw. Sa oras na iyon, biglang tumunog ang iyong cellphone. Ang tumatawag ay si Chen Jiangwo. Si Chen Sheng. Kakatapos lang na tumawag ang istasyong pangsiguridad.
Sinabi na may resulta na sa kaso ni Yuan Yuan. Hayaan ninyo kaming pumunta para pumirma. Kami ni Enen ay nandito na. Pumunta ka rin dito mamaya. Agad kang pumayag. Matagal na matagalan ang kaso ni Chen Yuan pero may resulta na. Kailangan mong makita kung paano ito hahawakan ng opisyal. Ang bagay na ito ay may masamang katangian. Kung may katarungan pa, baka huminto ka. Tingnan mo muna kung ano ang resulta. Agad kang nakarating sa istasyong pangsiguridad sa bus. Pagkapasok mo pa lang, narinig mo na ang iyak ng iyong ina. Mula sa iyak na iyon, narinig mo ang malalim na pag-asa. Iyan ay pagwawalang bahala at pagtanggi sa mundong ito. Sa istasyon ng pulis, nakasandal ang iyong ama sa iyong ina. Kasama rin sa pagpunta sa istasyong pangsiguridad ang mga magulang ng iba pang 3 tao. Lahat sila ay pumirma maliban sa pamilya Wang. Nagsasangayon sa resulta ng pagproseso. Tumingin ka sa resulta ng pagproseso. Kulang ang ebidensya, kaya't itinuring itong magkasalungat na laban. Ang proseso ng pagkamatay ay isang aksidente. Sa huli, ang kabilang partido ay kailangan lamang tumanggap ng 6 na araw na pagkakakulong. At saka iyon ay ang uri na maari pang mabail. Ibig sabihin, bawat isa ay magbibigay ng ilang libong piso. Ang usaping ito tungkol sa pera ay mawawalan ng halaga. Kahit na handa ka na mentally. Pero ang resulta ito ay talagang pumukaw ng iyong galit. Ito ay talagang baligtad ng katotohanan. Dahil wala namang tunay na pagkatao sa mundong ito. Kaya't kailangan mong likhain ang iyong sarili. Sa loob ng guard station, may ilan sa mga gwardiya na may malasakit. Mahirap din para sa kanila na tanggapin ang ganitong resulta. Ngunit ito ang utos mula sa itaas na wala silang magagawa. Kaya't ikaw at ang iyong mga magulang ay napilitang umalis sa guard station. Si Yuan Yuan, buhay na buhay ay nawala na. Walang katarungan ang langit. Si Li Qiulan ay umiiyak at sumisigaw. Ngunit si Chen Jiangwo ay hindi nakapagsalita ng marami. Siya ay walang tigil sa pagyak. Alam niyang ikaw ay may balak na. Nanay, ano sa tingin mo ang tamang gawin sa bagay na ito? Habang naglalakad ka patungo sa likurang paradahan, tinanong mo. Si Li Qiulan ay labis na nagdadalamhati. Hayaan silang mamatay. Hayaan ang mga demonyo na makatagpo sa Diyos ng kamatayan. Nang marinig ito, seryoso kang nagsabi. Hindi, pero sila ay malayo pa sa sapat. Dapat hayaan silang mawalan ng liwanag ang kanilang pamilya. Ang salitang ito ay halos walang epekto kay Li Qiulan. Ang kanyang makatuwid na isipan ay biglang lumiwanag. Bigla niyang tiningnan ka. Ang salitang ito ay dapat sana ay pagpapahayag ng damdamin. Pero sa sandaling ito, tila napakaseryoso mula sa iyong bibig. Hindi maiwasang mangilabot ang ibang tao. Mama't papa, huwag kayong magpakalakalat sa probinsya. Tandaan ninyo ang aking mga salita. Tiyak na ibabalik ko ang katarungan kay Yuan Yuan. Nang matapos magsalita, isinakay mo sila sa taksi. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang dumating ang isang BCV mula sa likuran. Matindi ang pagsisigaw ng horn sa iyo. Lumayo ka, pilyong bata. Mag-ingat, baka maaksidente ka. Si Fang Long ay sumulpot at sumigaw. Hindi ka gumalaw. Nakatayo na may kamay sa bulsa at nakatingin sa kanya. Bumaba si Fang Long. Bumaba rin sina Liang Xiaohong at Liu Qing. Sa simula, natatakot si Fang Long sa iyo. Pero ngayon, nang makita mo ang resulta, hindi ka na nagsalita pa. Naisip niya na marahil dati, ito ay mga pagkakataon lamang. Gaano katatag ang isang bata pa? Sila ang nagpagulo sa mga bagay-bagay. Chen Sheng, huwag mong akalain na hindi namin alam ang mga ginawa mo dati. Balang araw, mamamatay ka sa aming mga kamay. Si Fang Long ay nagmumukhang nakakatawa habang nalalapit. Si Liu Qing ay nakatingin din sa iyo. Isa lang siyang maliit na basurahan. Ngunit sa susunod na segundo, mabilis kang sumulong. Hinawakan mo ang daliri ni Fang Long. Narinig lamang ang isang malakas na tunog. Agad na napaluhod si Fang Long sa lupa. Sumigaw siya ng dahil sa matinding sakit. Tinitingnan mo siya mula sa itaas ng may paghahari. Isang ngiti na parang demonyo ang sumibol sa iyong mga mata. Huwag kang magmadali. Ang pamilya Fang ang susunod kong target. Lalo na ikaw, Fang Long. Pagsisiyapin kitang mamatay na masakit. Sa parehong oras, sa pintuan ng gwardiya, si Wang Hongli ay sa wakas lumabas na. Wala siyang nakitang tao mula sa isang konvoy na kumukuha sa kanya tulad ng inaasahan. Isang nag-iisang malungkot na sasakyan at isang driver lamang. Dalhin mo ako sa kumpanya. Nang sumakay si Wang Hongli, sinabi niya. Sumagot ang driver at umalis na. Sa mga nakaraang araw, wala nang natanggap na balita si Wang Hongli mula sa kumpanya. Mayroon siyang masamang pakiramdam. Mukhang may nangyaring masama sa kumpanya. Kailangan niyang panatilihing maayos ang mga bagay sa kumpanya ngayon. Pagkatapos ay hahanapin niya ang paraan para iligtas si Qin Suhua at Wang Yuehong. Hindi nagtagal ang Hongshen Group. Agad na nagtungo si Wang Hongli sa pulungan pagkatapos bumaba sa sasakyan. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Agad na naituon ng lahat ng tao sa silid ang kanilang mga mata sa kanya. Kabilang dito ang ilan na karaniwang nagpapakasasa sa kanya. Mayroon din namang mga tapat na tauhan. At ang taong nakaupo sa gitna ay walang iba kundi ang kanyang mabuting kaibigang si Zheng Hui. Biglang nawala ang kanyang isipan. Wang Hongli, nandito ka na. Pasensya na. Nasa pulong kami, walang sinuman ang makakapagkuha sa iyo. Nangungusap si Zheng Hui na may malamig na ngiti. Ang tinig ay puno na ng pang-uyam. Si Wang Hongli ay talagang matalino.
Agad niyang naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Si Zheng Hui ay nakakuha na ng kanyang posisyon. Bakit mo ito ginawa? Nagtapik si Zheng Hui. May isang sekretarya na lumapit at nagdala ng dokumento. Tumingin si Wang Hongli at halos umupo na lang sa sahig. Ang kanyang bahagi ay nadilute na hanggang sa natira na lang ay isa. Ito ay kumpanyang kanyang pinaghirapan na itayo. Ngayon, siya ay itinaboy sa labas. Zheng Hui, itinuturing kita na parang kapatid. Paano mo naman nagawa ito sa akin sa pagkakataong ito? Sumisigaw si Wang Hongli sa silid ng pulong. Parang isang nagagalit na leon. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang nagwagi ay hari, ang talunan ay labanos. Sino ang mag-aalala sa isang nalulumbay na aso? Si Wang Hongli, hindi mo kailanman malalaman kung anong klase ng nilalang ang iyong nainis. Kung may dapat sisihin mo ang pagkaroon mo ng isang anak na mahirap. Hindi tama. Para yan ay magkapahamak sa pamilya. Dumating ang boses ni Zheng Hui na nagmamasid. Pagkatapos, dinala si Wang Hongli palabas. Dito lang nagpadala si Zheng Hui sa iyo ng mensahe. Ginoong Chen. Nakatakas na si Wang Hongli. Siya ngayon ay sobrang iginagalang ka. Alam na niya ngayon ang tungkol sa mga bagay sa langit. Nakatagpo si Wang Hongli ng ganitong mga tao. Balang araw ay tiyak na mamatay. Hindi lang siya. Ang iba pang mga tao ay pareho rin ang kapalaran. Sa parking lot ng kumpanya, sa isang van, nakasakay si Erlong at ilang mga tao. Lahat sila ay mga tapat na tagasunod ni Wang Hongli. Kuya, anong gagawin natin? Gusto mo bang patayin natin ang batang iyon? Una, hanapin mo siya para sa akin. Samantalang hanapan mo ng tao sa online para siraan si Chen Yuan. Kahit magkano ang gastos, wala akong pakialam. Dapat maganda ang resulta. Matapos sabihin iyon, ibinigay ni Wang Hongli ang isang silver card kay Erlong. Kuya, huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko na ito. Masaya si Erlong na tinanggap ang card. At bumalik si Wang Hongli sa bahay. Pagkapasok niya, agad siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Kinsu. Isang text message mula sa Hua na cellphone. Lumabas na. Si Wang Hongli ay biglang nagalab sa galit. Alam niyang ikaw ang nagpadala ng mensahe. Nasaan ka? Saan ang asawa ko at anak na babae? Patay na ang asawa mo. Ang anak na babae ay buhay pa. Sa narinig, nanggigigil si Hongli at halos itapon ang cellphone. Sino ang makakapag-isip na ganito ang mangyayari? Sobrang nakabubuwal ito sa isip. Nang panahong iyon, muling nagpadala ng mensahe. Bibigyan kita ng address. Dumating ka mag-isa mamaya. Mag-isa kang pumunta. Nakita ni Wang Hongli ang mensaheng ito at halatang nanginginig ang puso niya. Natakot siya, kaya't hindi siya nag-reply. Sa halip, isinara niya ang cellphone. Kasabay nito, may kumakalat na pahayag online. Tungkol ito sa nangyari sa training institution ilang panahon na ang nakararaan. Isang estudyanteng nagngangalang Chen Yuan ang namatay. Ngunit ang insidenteng ito ay naitago. At ngayon, may lumalabas na nag-uusap upang bawiin ito. Sinasabi na hindi pinatay si Chen Yuan ng ibang tao. Isa lang iyon aksidente. Sinabi rin na si Chen Yuan ay may sakit sa isip. Madalas na nagdadala ng kutsilyo sa paaralan. Nagdudulot ito ng malaking abala sa ibang mga estudyante at guro. 甚至说成员的父母和家人只认钱，一心只要赔偿。这段话迅速在网上发酵，并且立马就升到了热点，旁边还放着你和成员的照片。虽然也有一些机构的人为成员说话，说这人简直是在胡说什么，但都被键盘侠也压了下去。舆论就是这样，不知道事情的真相，甚至不知道过程，就盲目的信任。这就是王红利的攻击。你第一时间就看到了这番话，先是心里又是一阵难受，然后立马冲到地窖对网友洪拳打脚踢，打完后又逼着网友红油干事，你这才满意离开。随后你给络腮胡子打个电话，今天的热点看了吗？等下我发你2段视频，你帮我把今天的热点点下去。好的，申哥，我知道，放下电话，你坐车去了市区，打算采购一些生活用品。之后你不能随便露面，这次打算一次性买，但你进入商场就很快被人认出。看那，他是不是今天热点上的那个人？就是他。听说他可臭不要脸，为了个钱，真是什么事都能做得出来。听着周围的议论，你眉头一皱，你也没想到事情传播的这么远。不过你今天是出来买东西的，没想到，于是转身就向超市走去。忽然一个戴着眼镜的胖女人挡住了你，你就是陈生吧？不承认也没用，你的照片都已经发到网上，你妹妹本来就有病，现在她自杀死了，你却还要找培训机构和家长帮忙，你还是人吗？你这种人就应该被打死，气得我乳腺疼，怎么天底下还有你这种烂人？他越说越带劲。不知不觉，旁边的人都围了过来。你朝胖女人看过去，眼中飘着一抹冰。这女人已经在作死的边缘徘徊。她说自己可以，但说自己妹妹就是死，还敢看我？怎么你
你要吃了我，胖女人也不是善茬，瞪着眼睛就要朝你挤过来。旁边围观的人这时候也都纷纷开口，这人的事情我听过，他就是个烂人，想利用自己妹妹的死发财，还有脸出来买东西。我看他买东西的钱80%也是讹出来，这种人应该打死，打死！人群瞬间就激动起来，你眼中闪过一丝兴奋，人言可畏说的就是这个。他们根本什么都不知道，就一味的跟风带节奏，多少事情都是这么被发酵起来。你转身走到了角落里，这小子想今天你逃得掉吗？跪下给我们认罪！胖女人双手叉腰，直接就挡住了你的去路。然而你根本没有理会，而是低头拎起一个灭火器，然后一下喷向了人群，瞬间整个现场陷入一团白雾之中。同时，只听白雾里传来撕心裂肺的惨叫。而这件事过了仅不到1个小时，网络上的热点就换了。视频里的人是王月红，曾经培训机构的风云人物，红尘集团的大小姐，此刻却狼狈的像条狗。他浑身都是伤痕，跪在地上使劲的求饶，同时在讲述着自己霸凌并杀害成人的事实。一时间，众多网友沸腾了，原来这才是事情的真相。但视频的背景都是经过处理，警方想凭这个找到王月红还需要费一番功夫。但更劲爆的还是第二段视频，只见王月红的母亲情愫滑倒在地上，胸口还插着一把刀。王月红跪在旁边，哭得声泪俱下。这个人是我母亲，是我杀了她。我不是人，我是畜生。现在的孩子到底都怎么了？力气这么重吗？都能亲手杀了自己的母亲，这是人还是魔鬼？之前说陈升坏话的那些人，赶紧站出来给人道歉。网络上议论纷纷。与此同时，守卫局守卫兵张倩本来正准备出去调查商场的事，却看到了这新的热点，一时间都傻眼了。他知道这肯定是你做的，只是不知道你是怎么办的。凭一个人的力量就能把他们两个绑走，并且没有留下任何马脚。就算一个心智成熟、智商过人的罪犯都难以做到。还有就是这热度，一天之内就冲上热点，这不可能只是靠网友的一秒发酵，他背后一定还有其他的手段。陈升，你到底是什么人？张倩低头呢喃。而此刻，王红丽已然看不下去，不行，我得把女儿救出来。他站起来低吼一声，随即给秦素华手机发去短信：位置在哪？我一个人去。过了一会儿，发来一条评论：王红丽咬牙插了把刀走。同时，你也将王月红带了出来，让他跪在那。你则是坐在椅子上闭目养神。不多时，门口传来一道深邃的刹车声。来了，你睁开眼睛，只见王红丽从车上下来。一眼就看到了跪在那里的王月红，爸，救我呀，救我！王月红立马就哭出声来。王红丽这才看清楚女儿的背影，她瞬间攥紧拳头。陈升，先放了我女儿，我们的事情慢慢再说。王红丽看着你眼神凌厉，放你女儿可以。你笑笑走到王月红身后，解开了她背后的绳子。王月红立马就朝父亲跑去，你却忽然从背后刺了一刀，正中她的大腿。王月红惨叫一声，倒在地上一动不动。爸，我好疼啊！救我！见这一幕，王红丽牙齿都咬出了血。陈升，你为什么要这么对我？你要多少钱我都可以赔给你，你为什么不要钱？为什么？钱可以买来一切，大不了让你父母再给你生一个妹妹就好。你怎么那么死脑筋？你一屁股坐在王月红身上，刀尖对准她的肚子，你觉得我会在乎那几个钱？你用力的一刀刺下去，王月红杀猪一般的惨叫响起，肚子上的血立马就开始往外流。那你到底要怎么样？你要什么我都可以给你，只要你放过我女儿。王红丽疯了一样的大叫起来，整个人浑身哆嗦。你找我过来不是为了谈判吗？现在我们还没谈，你动什么手？你回头看他眼神有些warm。王红丽，你太会做，找到你会很麻烦，所以只能用这种方法把你骗走。我从来没想着跟你谈，我只想让你们全家死光光。什么？王红丽此刻大脑里已经是一片空白，她想不明白世界上真有你这种疯子。陈升，杀了我，你最后的结局，你还是放了我，我们可以好好谈谈。然而你却像没听见一样，一步步朝他走去。你别过来，小心我和你鱼死网破。王红丽大叫着后退，整个人吓得不行。他也是个人物，自己白手起家，一路摸爬滚打，什么样的大场面没见过？可现在却被一个少年逼迫。只见你忽然动了，如猎豹一般冲到了王红丽面前，一刀已经刺了下去。王红丽胳膊被刺穿，她狼狈的想逃跑。
但你哪里肯放他？两步追上去，又是狠狠一刀扎在他的后背。这一刻，你的眼神已经没有了往日的光，只有野兽般的视线。你不知道自己捅了多少刀，直到眼前的王狐狸一动不动才停下来。而此时，王月红已经彻底说不出话。现在的他已经不想复仇了，他脑袋里只剩下了恐惧。突然，你走过来蹲下。现在你知道失去亲人的痛苦，不过这只是个开始。到了地狱，自然有人审判你。王月红拼命的想说什么，但你却不给他任何辩解。一把抓住他的头发，把他扔到了地上。不一会儿，王红丽也被扔了进来。一家人齐了，你把衣服和各种工具全都扔进地窖中，随后转身骑上机车飞驰而去。背后是一片汪洋火海。当晚，守卫兵张倩就带人赶过来，却只发现3具已经被烧得不成样子的尸体。隔天一早，鉴定结果出来，又上了一次热点。红尘集团的老总王红丽一家3口都被杀，直接全家火葬场，就连他们的女儿都难逃厄运。官方也表明了态度，说这件事会一查到底，绝不允许有任何罪恶的出现。与此同时，这件事也传到了其他家长的耳朵里。方家，爸，我不想死啊，我还想好好活着。这件事本来就和我没啥关系，我也是跟着瞎起哄的。谁能想到事情会变成这样？爸，你要救我呀！方玉早就吓坏了，这几天他每天晚上都会做噩梦，梦里成员都会化成厉鬼来折磨他。方龙看到这消息也沉默。王家势力颇大，保镖就有700个，但还是没能逃过陈胜的追杀。这小子真不是一般人，我早就告诉过你，在培训机构里不要给我惹事，可你就是不听。一个女娃娃每天却以欺负别人为乐，现在连累整个方家，你让我们怎么办？方龙大声地抱怨着，事情似乎已经超出了他们处理的范围。同样的一幕在其他2家也发生了。于是，在一家挺隐蔽的茶馆，方龙、高晨红、张中天3个人再次见面。一阵讨论后，高晨红开口道：“要么我再让琛哥和陈生谈谈，这次我亲自出马，带上现金，就不相信他不心动。”方龙和张中天默默点头，心想也只能这样。就这样，不久后，你正在一家咖啡馆里喝咖啡，手机忽然震动一下，是小凤发来的信息：“琛哥说要见你，是对方家长要求的。”你立马回了一个好字，傻狗效应，看来已经在那些家长之中酝酿了。琛哥这次很谨慎，新闻报道他看了，觉得你是个人物，于是他把地点定在废旧工厂，并且带了20多人。他心里已经有了打算，今天若是不能说服你，那就一定要杀了你。那小子来了！高晨红忽然大叫，只见门口有一个人缓缓走过来，正是你。你没看琛哥，而是看向了躲在身后的高晨红。高血还好吗？高晨红听到这话，脸色刷一下就变了，整个人就像堕入了寒窟。陈生，小孩子不懂事，这件事能不能就这么算了？你尽管提条件，只要能放过我，什么条件我都答应你。一挑眉，真的？那我倒是真有2个条件，你说。无论什么我都满足你。第一，你没死；第二，我妹妹复活。闻言，高晨红脸色立马就难看起来。这时琛哥插嘴了，事情也没必要闹成这样，人死不能复生，今天就当给我个面子。他们3家一共给你500万，这件事就算了。怎样？闻言，你冷笑看向琛哥，500万买你的命如何？话落瞬间，所有小弟纷纷抽出武器，随时准备动手。琛哥脸色也变得难看下来。陈生，你或许还不知道我的背景，我在外省有7家业子会，上百小弟，还有各路人脉。你是来相亲的吗？他的话还没说完就被你打断了。你的事情我没兴趣知道，我只知道这件事你若是继续插手，可能回不去外省。听见这话，琛哥瞳孔骤然一缩，动手，给我杀了这小子！下一秒，一道枪声在耳边爆炸，现场所有人都愣住。高晨红看着眼前的一幕，眼中满是惊恐。开枪的人既不是琛哥，也不是陈胜，而是小凤。此刻他手中端着一把冒烟的手枪，脸上没什么表情。琛哥脑袋上则多出了一个枪眼，眼睛死死地瞪着天空。小凤可是他平时最信任的人，竟然会杀死自己。不仅是琛哥不理解，琛哥带来的这么多小弟也都不能理解，这到底是什么情况？琛哥，我帮你杀了琛哥。小凤微微一笑，好似一个人畜无害的邻家大男孩。
你拍拍他的肩膀，谢了兄弟。这时小凤转头对着那些小弟大声说：“琛哥死了，以后所有事情都由我做，谁不服现在可以站出来。”一群人都面面相觑，谁也不敢说话。随即起身高喊：“恭喜凤哥上位！”小凤满意的点头：“你们去把琛哥的尸体埋了吧，剩下的人都躲在门外，没我的命令不准进。”众人赶忙答应，然后就七手八脚开始收拾琛哥的尸体。很快现场就剩下了高成武，他呆呆地愣在原地，半天都回不过神。琛哥，传说中神一样的存在就这么死，关键是没人帮自己对付陈生，他会把自己怎么样？陈生有话好好说，能不能别动手？高成红见你朝他走过来，双腿一软，直接就坐在地上。你从小凤手里接过枪，现在知道死亡的恐惧了。我妹妹死前也是如此。陈生，你等等，我们还能谈。砰的一声枪响，带走了高成红的一切。接着你来到乡下父母住的地方，生儿你怎么来了？外面的事情你都处理好了。两人赶忙站起身来，一脸惊讶。你把一张卡递给父亲，卡是小凤给你的。爸，这卡里有钱，足够你和妈下半辈子生活。我帮你们订好了机票，明天晚上就走。你觉得乡下已经不安全了，就算那些人不来找父母守卫兵也会来。你不想父母担惊受怕，可我们上哪去啊？连北天市都没出过的李秋兰一脸茫然。国外我已经安排好朋友接你，你们就当是去旅游，用不了多久就能回。就这样，你把机票、护照等东西都给他，之后开车来到机场入境他们。然而就在这时，身后传来一道熟悉的声音：“陈生，你以为把你父母送走，他们就不知道你做什么？”你回头看去，说话之人正是守卫兵张倩。他穿着一身便装，显出几分知性。我父母出去旅游散心，和你有关系吗？你冷声回了一句，转身就走。张倩踩着高跟鞋跟在后面。陈生，你犯的事情我已经知道了，证据我马上就可以搞到手。不过我觉得你不是那种。你现在跟我回去自首，可以从轻发落。高成红的事是不是和你有关？闻言，你猛然停下了脚步，一双冰冷无情的眸子对着我。你是不是以为我不敢杀守卫兵？刷了一下，张倩浑身的汗毛都竖起来。2天后，守卫局值班室，张倩愁眉不展地坐在这，她已经连续加班2天，发誓要将你绳之以法，但到现在还是没什么线索。这真的是陈生做的？他不禁冒出这样的疑惑。无论是手法还是智商，都和他这年龄格格不入。更让人头疼的是另一个案子——高成红的失踪案。没有确认他出事之前只能这么定性，但张倩知道他8成是死。队长，你来了！张倩忽然站起来，队长示意他坐下，然后把一叠照片拍在了张倩前面。他狐疑地拿起来看了一眼，下一秒惊呼出声：“苍天慧！”苍天慧对他来说并不陌生，亦正亦邪让他们时常都摸不着头脑。最近的事情我怀疑和苍天慧有关。队长双手合十，表情十分严峻。不可能吧？苍天慧不是一直都是秉性正义之士吗？张倩觉得不可思议。他对苍天慧的印象还是很不错的。他们是一个很神秘的力量，有些是守卫兵们做不到，苍天慧却可以。可这次的事情完全就是赤裸裸的杀戮啊！怎么可能会和苍天慧有关呢？队长沉吟片刻，深吸口气。这件事也可以说是正义。他指的是陈元这件事。闻言，张倩一下就紧张起来。队长，你的意思是苍天会在暗中帮助陈生？如果陈生的背后是苍天会，那事情就麻烦了。他们要面对的不是整个组织。不，我的理解不是这样。队长摇了摇头，随后眼神变得深邃。我怀疑陈生就是苍天会的会长。